Sinimulan ng ating bida ang kanyang araw sa pagreklamo tungkol sa isang mahalagang bagay. Sabi niya, ang mga halamang gamot ay nagkakahalaga ng 8 gintong barya, isang napakalokong presyo. Sa kabila nito, nasa isang mapanganib na gubat siya na puno ng mga halimaw. Kaya naman mainat siyang kumikilos, sinusubukang huwag makakuha ng masyadong atensyon. Mag-isang nilalakbay ng ating bida ang kakahuyan, naghahanap ng isang bagay na mahalaga. Nakangalap siya ng mga halamang gamot para subukang kumita ng pera. At matapos ang matagal na paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang hinahanap. Tiningnan niya ang bagay at inisip na marahil ay nagkakahalaga ito ng mga 2 barya. Napabuntong hininga na lang sa pagkadismaya ang ating bida. Naalala niya kung ano ang buhay niya noong siya ay 6 na taong gulang. Noon, naglalaro lang siya ng Dragon Quest at Pokemon buong araw. Ngayon, naging karakter na siya sa loob ng isang ring. Dahil dito, naalala niya kung paano nangyari ang lahat 6 na taon na ang nakalipas. Bigla siyang nagising at nakita ang isang kisam na hindi niya kilala. Kaya ang una niyang naisip ay tungkol sa trabaho dahil mahuhuli na siya, pero agad niyang napagtanto na hindi gumagalaw ang kanyang katawan at hindi lumalabas ang kanyang boses. Sinubukan ng ating bida na igalaw ang kanyang kamay at nakaramdam ng isang napakakaibang bagay. Tumingin siya sa ibaba at napagtanto na mayroon siyang kamay ng isang sanggol at doon niya nalaman na hindi lang kamay niya, kundi ang buong katawan niya. At may 2 taong nagkomento na kalmado ang bata dahil hindi ito umiiyak. Isa sa mga taong iyon, isang matandang lalaki, ang bumuhat sa sanggol. At kahit hindi niya naintindihan ang wika, sigurado ang ating bida sa isang bagay. Ang lalaking iyon ay ang kanyang ama at siya ay muling nabuhay sa isang bagong mundo. Siya na isang 30 taong gulang na corporate slave ay si Aret Sunvale na ngayon. Pabalik sa kasalukuyan sa gubat, napabuntong hininga sa pagod ang ating bida. Nagrereklamo siya na ang pagiging isang maharlika ay hindi kasing ganda ng inaasahan para sa isang 6 na taong gulang. Bukod pa roon, umasa lang siya sa wala. Ang kanyang pamilya ay isang mahirap na sangay lamang ng mga maharlika. Napakahirap na kahit ang kanyang ama, si Lainey Ville, ay nangangailangan ng raket. Kailangang magdikit ng mga mata sa mga manika para kumita ng dagdag na pera. Kaya naman napagtanto ni Ared na ang pagiging isekai sa isang bagong mundo ay hindi madali. Ngunit pagkatapos manirahan doon ng 6 na taon, sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit. Lagi niyang iniisip kung bakit hindi sinusubukan ng mga bida sa isekai na bumalik, at simple lang ang sagot, katawan ng isang bata sa isang hindi kilalang wika. Kahit na nakapaglaro na siya ng napakaraming laro, namimiss niya ang luto ng kanyang ina. Inabot siya ng maraming taon para maging isang normal na tao, pero ngayon ay madali na lang ang lahat. Tutal, walang kumpanyang pumipilit sa kanya na pumasok ng maaga o mag-overtime, kaya natatapos niya ang kanyang gawain habang may araw pa. Nag-uunat ang ating bida at ninanamnam ang sobrang nakaka-relax na buhay, pero bigla, nakarinig siya ng tunog ng pagsabog sa malapit. Nakita ni Arad ang 2 taong nakikipaglaban sa isang higanteng oso. Hinampas ng isa sa kanila ang lupa gamit ang isang martilyo upang guluhin ang halimaw. Samantala, ang isa naman ay naghahanda na gumamit ng kung anong uri ng skill. Lumaban pabalik ang oso, pinatalsik ang mandirigma sa isang hagupit. Ngunit sinamantala ng mage ang pagkakataon at nagpakawala ng isang fireball. Tumpak na tumama ang spell na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Mula sa kanyang pinagtataguan, humanga si Eret dahil hindi pa siya nakakita ng mahika ng malapitan. Pagkahawi ng usok, tustado na ang nilalang, nakahandusay sa lupa. Nagdiwang ang 2 adventurer at pinuri ng isa ang mahika ng kasama. Sabi nila sinuwerte lang sila at ngayon kailangan na nilang maghintay hanggang sa susunod na taon. At pagkatapos, inilagay ng 2 ang halimaw sa isang kariton para dalhin ito sa guild. Pinapanood ng ating bida ang lahat mula sa malayo, medyo gulat pa rin. Pagkatapos ay naalala niya na sa mundong ito, hindi lahat ay kayang gumamit ng mahika. Tanging ang mga pinili lamang ng banal na orakulo ang makakagawa ng ganoong bagay. Ang orakulong ito ay isang taunang ritual at kung mapalad ka, maaaring magkaroon ka ng mahika. Para itong isang super rare na gacha pool at 6 na beses na siyang nabigo. Nagtataka ang ating bida kung anong nangyari at muling tumingin sa lugar ng labanan. Bigla, isang maliit na ilaw ang lumitaw kung saan natalo ang oso at ang munting ilaw na ito ay nagsimulang lumutang patungo sa direksyon ng ating bida. Inabot niya ang kanyang kamay at nagawang saluhin ang maliit na globo ng enerhiya. Nagulat si Arad nang hawak na niya ngayon ang ilaw sa kanyang mga kamay at biglang pumaitaas sa langit ang ilaw at naglaho sa mismong harapan niya. Nalilito ang ating bida dahil naglaho ang globo pagkatapos niya itong hawakan. Naisip niyang napakaganda nito at sa wakas ay dumating na ang gabi sa bayan. Naglakad si Arad sa madilim na mga kalye hanggang sa makarating siya sa kanyang bahay. Pagdating niya doon, binati siya ng kanyang ina at sinalubong pauwi. Tinanong niya kung ayos lang siya at ipinakita ng ating bida ang 4 na baryang kinita niya. Nagulat ang kanyang ina sa dami ng kinita ng kanyang anak ngayong araw. Sakto namang umuwi ang kanyang kuya, medyo lasing. Tinanong ng kanilang ina si Robin kung uminom ba siya at sumagot siya ng. Ipinaliwanag ni Robin na nakipagkita siya sa isang lalaking nagngangalang Kevin. Idinagdag niya na napakahalaga para sa kanya ng networking. Samantala, tahimik lang na nanonood si Arad sa eksena sa tabi ng kanyang ina at sinabi ng kanyang kapatid na kumain na siya, kaya hindi na niya kailangan ng hapunan. Pagkatapos noon, nagtungo si Robin sa kanyang silid na mukhang pagod na pagod. Napabuntong hininga ang ating bida sa ugali ng kanyang kapatid, ngunit pinagalitan siya ng kanyang ina, sinasabing si Robin ang tagapagmana ng pamilya. Niyakap siya ni Eret at sinabing naintindihan niya ang sitwasyon nila. Para sa mga maharlika, napakahalaga ng pagpapatuloy ng lahi ng pamilya, at dahil mahirap sila, lahat ng suporta ay napupunta sa panganay na anak. Naisip niya na ito ang natural na takbo ng mga bagay at hindi niya ito lalabanan, ngunit ayaw niyang tumayo lang at walang gawin. Dahil sa mundong ito, may gantimpala ang pagsisikap at kikilos siya ng mag-isa. At kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang rutina ng pabalik-balik mula sa gubat patungo sa kanyang bahay, ibinebenta ang mga halamang gamot na kanyang nakolekta upang makapag-ipon ng pera, unti-unti. Paminsan-minsan, sa kalaliman ng kakahuyan, may nakikita ang ating bida. Pinapanood niya ang mga guild hunter na gumagamit ng mahika sa kanilang mga pangangaso, at sa mga lugar kung saan lumaban ang mga mage, muling lumilitaw ang kislap na yon. Tinawag ito ng ating bida na mana traces at siya na intriga. Nagsimula siyang magtaka tungkol sa ilaw na yon na nagniningning ng walang pinanggagalingan. At sa tuwing sinusubukan niyang hawakan ang mahiwagang kislap na ito, naglalaho ito. Patuloy na lumilipas ang panahon at nanatili ang ating bida sa kanyang rutina hanggang sa makalipas ang ilang buwan, nagulat siya sa isang bagay. Ito ang unang pagkakataon niya sa mansyon ng pangunahing pamilya at hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik at pinagalitan siya ng kanyang ina, sinasabing baka mapahiya niya ang kanyang kapatid. Pagdating, namangha ang ating bida sa laki ng lugar. Bukod pa roon, isang malaking lamisang puno ng pagkain ang naghihintay sa kanila. Sinamantala niya ang pagkakataon na punuin ang kanyang bibig ng lahat ng pagkain iyon.
Perpekto ang karne at hindi pa siya nakakain ng kahit anong ganito kasarap. Pinunasan ng kanyang ina ang kanyang mukha at pinagalitan siya dahil sa kawalan ng modo. Ngunit bigla, lumitaw ang kanyang ama, si Leon, at tinawag silang dalawa na sumama sa kanya. Dinala ni Leon ang kanyang mga anak para yumukod sa isang mahalagang tao. Ito ang patriarka ng pamilya, isang lalaking may malaking respeto. Agad na napagtanto ng ating bida na siya ang pinuno ng buong pamilya. Nagpasalamat si Leon sa imbitasyon at ipinakilala ang kanyang panganay na anak, si Robin. Siniko ng ama ang bata, na labis na kinabahan sa harap ng patriarka. Nahihiyang ipinakilala ni Robin ang kanyang sarili, at para kay Erd ay medyo kakaiba ito. Sinabi sa kanya ng matanda na magsumikap para hindi magdulot ng kahihiyan sa pamilya. Nakahinga ng maluwag ang kanyang ama at kapatid, at napansin ni Erd na hindi man lang siya ipinakilala. Ipinagdiwang nila ang papuri, at hindi maintindihan ng ating bida ang lahat ng kasayahang iyon. Nakatayo lang si Erd sa gilid, pinapanood ang kanilang ina-reaksyon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon pabalik sa patriarka na nakaupo sa kanyang trono. Hinahaplos ng matanda ang kanyang balbas habang pinagmamasdan ang nagtipong pamilya. Naiintindihan ng ating bida ang kaba ni Robin. Nakakatakot ang patriarka. Sa labas, sumasabog ang mga mahiwagang paputok sa kalangitan ng gabi. Namangha ang mga taong nagtipon sa hardin sa palabas. Kahit ang ating bida ay humanga sa ganda ng mahika. Di nagtagal, nagtipon ang lahat sa gitnang hardin para sa pangunahing kaganapan, at ang mga piling mage ng pamilya ay magsasagawa ng isang exhibition battle. Naging excited ang mga tao dahil naroroon kahit ang sikat na si Master Ilham. Umiilaw ang isang mahiwagang tungkod at magsisimula na ang dakilang labanan. Nagsimula na ang labanan, at isang mage na may pink na buhok ang nagpakitang gilas ng kanyang hindi kapanipaniwalang kakayahan, at pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na fireball sa gitna ng labanan. Bilang tugon, isang pang mage na may sombrero ng mangkukulam ang naghandang lumaban pabalik. Gumawa siya ng isang higanting alon ng tubig upang patayin ang apoy ng kanyang kalaban. Samantala, isang mage ang kalmadong lumulutang sa isang palayok gamit ang mahika. Isa pang kalahok ang sumali sa laban gamit ang malakas at magandang mahika ng yelo. Isang mage ang nagpatawag ng buhawi, ipinapakita ang kanyang kahusayan sa hangin. At para tapusin ang lahat, isang huling mage ang gumamit ng kapangyarihan ng malakas na kulob. Nabighani ang mga tao sa palabas ng mga ilaw at mahiwagang kapangyarihan, ngunit napansin ni Robin na hindi nanonood si Erd at tinanong kung ano ang tinititigan niya. Itinuro ng ating bida ang mga mana trace na lumulutang sa buong larangan. Naguguluhan ang nakatatandang kapatid at hindi maintindihan kung ano ang sinasabi ni Arad. Ipinilit ng ating bida at itinuro ang makintab na bagay sa mismong harapan niya. Nainis si Robin at sinabing walang anumang kumikinang doon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ni Arad na hindi nakikita ng kanyang kapatid ang ilaw. Sinasabihan siya ni Robin na huwag siyang ipahiya sa party. Naiwang mag-isa ang bata na pinapanood ang lumulutang na mana trace. Para makasiguro, tinawag niya ang isang katulong na dumadaan sa malapit. Itinuro ni Arad ang kislap at tinanong kung nakikita niya ito. Humingi ng paumanhin ang babae at sinabing wala siyang nakikita, na nag-iwan sa ating bida na malalim ang iniisip. Nag-isip ng malalim ang ating bida dahil tila walang ibang nakakakita sa nakikita niya. Tiningnan niya ang mga mana trace na nagkalat sa buong larangan ng digmaan, at kahit na napakarami nito, walang sinuman ang nagmamalasakit o kahit na sumulyap sa direksyon nito. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung siya lang ang nakakakita sa mga ito? Bigla, tinawag ng patriarka ang atensyon ng lahat sa isang maliit na babae. Nagtaka ang ilang tao kung sino siya at nalamang mula siya sa pamilyang Lewis. Nagulat ang mga tao at nagtaka kung ano ang ginagawa ng isang napakahalagang maharlika doon. Pagkatapos ay hiniling ng patriarka sa batang babae na nagngangalang Arya na magpakita sa lahat. Nanabik na nanood ang mga piling mage kung ano ang gagawin ng batang babae. Mukhang ipinagmamalaki ng patriarka at ni Lord Barton ang batang babae. Pinapanood ng ating bida ang eksena ng may matinding atensyon at pag-usisa. Nag-concentrate si Arya at naghanda na ilabas ang kanyang buong mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na fireball na pumailan lang sa kalangitan. Pagkatapos ipakita ang kanyang talento, nag-curtsy ang babae sa mga manonood. Namangha ang ating bida sa kanyang nasaksihan. Nagbigay ng standing ovation ang lahat ng manonood para sa hindi kapanipaniwalang talento ng batang mage. Namangha si Arad. Hindi niya akalain na may ganitong bagay, mga taong may milagrosong swerte, na kayang gumamit ng mahika mula sa murang edad. Sa napakalawak na mundong ito, may mga taong tunay na binyayaan ng isang regalo. At habang pumapalakpak ang lahat, patuloy na nakatitig si Ard sa mana trace. Nagpa siya ang ating bida na hawakan ang isa sa mga lumulutang na mana trace. Hinawakan niya ang globo ng liwanag at naramdaman na may napakakakaibang nangyari. Isang boses sa kanyang isipan ang nagsabing naabot na ang limitasyon ng fireball. Pagkatapos, inanunsyo ng parehong boses na ang enerhiya ay sinisipsip na ngayon. Nagulat ang ating bida sa naramdaman at nagtaka kung ano yon. Itinapat pa niya ang kamay sa kanyang tainga, iniisip na may naririnig siyang mga bagay-bagay. Tumayo si Arad at nanatiling tahimik, sinusubukang intindihin ang sitwasyon, at pagkatapos ay tumingin siya sa isang malayong puno na parabang may itatanim siya. Naglakad ang bata patungo sa punong iyon sa ilalim ng tingin ng lahat. Napansin ng batang si Arya at ng iba pang mga maharlika ang kakaibang kilos ng bata. Tumingala siya sa langit at nakita ang manasphere na nagniningning ng maliwanag. Pagkatapos ay iniunat ng ating bida ang kanyang kamay na parabang may kukunin mula sa hangin. Bigla, isang maliit na fireball ang nabuo sa palad ng kanyang kamay. Lumalaki ang kapangyarihan at ipinutok patungo sa puno na kanyang tinitingnan. Ang puno ay ganap na nawasak sa isang maapoy na pagsabog. Sinabi ng isa sa mga mage na hindi iyon kidlat, kundi tunay na mahika, at pagkatapos ay itinuro niya at sinabing ang batang iyon ang nagpakawala ng fireball. Tinitingnan ni Ered ang kanyang sariling mga kamay, lubos na natigilan sa kanyang ginawa, at isang ngiti ng purong kagalakan ang lumitaw sa kanyang mukha nang matuklasan niya ang kanyang kapangyarihan. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa isipan ni Arad. Napagtanto niya na ganito pala ang pakiramdam ng gumamit ng mahika sa unang pagkakataon. Tuwang-tuwa ang ating bida sa kakaibang pakiramdam na ito na eksklusibo sa mundong ito dahil sa 6 na taon mula nang siya'y muling nabuhay, hindi pa siya nakaramdam ng ganito kasaya. Habang pinapanood ang nasusunog na puno, napansin niya na ang paggamit ng mahika ng malapitan ay medyo mapanganib sa sunog. Sa kabila niyan, naghanda ang ating bida na gamitin muli ang kanyang bagong kakayahan. Nag-focus siya ng buong lakas para sa susunod na atake. Ganoon lang, isa pa, mas malakas na fireball ang ipinakawala sa kalangitan. Ngunit pagkatapos mismo, nagtaka siya kung bakit tila hindi niya makontrol ang kapangyarihan. Samantala, nagbulungan ang mga tao na gumamit siya ng mahika ng 2 beses na magkasunod. Biglang nagsimulang makaramdam ng matinding pagkahilo ang ating bida, at sa sandaling ito naintindihan niya na dahil ito lahat sa kanyang mana. Tutal, ang pag-ubos ng lahat ng iyong mahiwagang enerhiya ay nagdudulot ng mga sintomas na katulad ng anemia. Naalala niya dito noong naglalaro siya ng mga Ri at nagpapataas ng level ng kanyang mga mage character.
Nagkomento ang mga tao na si Eret ay siguradong may napakaraming mana para sa kanyang edad. Sabi naman ng iba, inaasahan na yon dahil minana niya ang dugong maharlika ng pamilya. Kahit si Master Ilham, na nakatayo mismo doon, ay humanga sa bata. Gayunpaman, sumingit ang isa pang mage at sinabing walang kinalaman dito ang lahi. Sabi niya, kahanga-hanga ang bata dahil ang isang normal na tao ay mahihimatay ng 3 araw na diretsyo, kaya naman hindi na pinansin ng mga tao ang teknikalidad at naghiyawan na lang para sa kamanghamanghang gawa. Tuwang-tuwa ang ating bida. Hindi pa siya napuri ng ganito sa buong buhay niya. Bigla, may boses na nagtanong kung kaya niya ring gumamit ng mahika. Ito ang batang si Arya, ang sobrang talentadong babae na nagkaroon ng pagsubok kanina. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Arya Grace Lewis at pagkatapos ay tinanong ang kanyang pangalan. Sinabi ng ating bida na ang pangalan niya ay Ard at masaya siyang makilala ito. Inilahad ng babae ang kanyang kamay, inaanyayahan siyang maging magkaibigan at nagkamayan sila. At iniisip niya na ito ang unang pagkakataon na nakahawak siya ng kamay ng isang babae, bago biglang humampas ang buhok nito sa mukha ng ating bida. Sa isang seryosong tingin, idineklara ni Arya na hindi siya magpapatalo sa kanya. Lubos na naguluhan si Erat habang inisyan lang siya ng babae. Nang makita ang eksena, idineklara ng patriarka na ang bata ay isang tunay na miyembro ng pamilya. Lumapit ang matanda at medyo kinabahan ng ating bida. Tinanong ng patriarka kung bakit hindi niya nabanggit na kaya niyang gumamit ng mahika. Sumagot si Eret na hindi niya alam na kaya niya at bukod pa doon, walang nagtanong. Nanahimik ang matanda habang pinoproseso ang nakakagulat na pilyong sagot ng bata. Agad na pinagsisihan ng ating bida na hindi siya natuto ng tamang asal, ngunit para sa patriarka ay nakakatuwa at interesante ang buong sitwasyon, at pinuri pa niya si Eret dahil hindi umiwas ng tingin habang kinakausap siya. Pagkatapos ay tumawag ang matanda sa isang nagangalang Vale na agad na lumuhod. Gayunpaman, hindi siya nakita ng patriarka at tinanong kung nasaan siya, na naging awkward para kay Arad. Sinabi ng patriarka kay Vale na mayroon siyang magaling na anak at espesyal ang batang ito. Naisip lang ng ating bida sa kanyang sarili, aba, dahil 30 anyos na ako sa loob. Pagkatapos ay sinabi ng matanda na makikipag-ugnayan siya at umalis kasama ang kanyang mga alalay. Samantala, nagpaalam ang batang si Arya kay Eherd, sinasabing magkikita silang muli. Nagkurtsi siya at nakatayo lang doon ang ating bida, pinagmamasdan ang eksena. Sa gitna ng lahat ng ito, nagbulungan ang mga tao tungkol sa kung paano nakuha ng bata ang atensyon ng patriarka. Ilang sandali pa, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ama, si Laon, at binati siya sa kanyang nagawa. Medyo naguguluhan si Arad sa sobrang reaksyon, pero napagtanto niya na isa na siyang tunay na maharlika sa paningin ng kanyang pamilya. Gayunpaman, sa gitna ng maraming tao, pinapanood siya ng kapatid niyang si Robin ng masama ang tingin. Mukhang nanggagalaiti sa galit at inggit ang lalaki sa tagumpay ni Arad. Lumipas ang ilang araw at muling sumikat ang araw sa kabubatan. Bumalik ang ating bida sa kanyang rutina at nakahanap ng kabuti sa daan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pang-araw-araw na pangangaso sa kakahuyan, naghahanap ng anumang mapapakinabangan, at hindi nagtagal ay nakakita siya ng kuneho sa mga palumpong. Alam ni Arid na minamaliit siya ng hayop dahil bata pa lang siya. Bukod pa rito, mukhang hindi sanay ang kuneho na may mga tao sa paligid. Pagkatapos ay naghanda ang ating bida ng isang maliit na bolang apoy para atakihin ang nilalang. Maingat niyang tinutok at pinakawalan ang kanyang mahika patungo sa kuneho. Sapul na sapul ang atake at ipinagdiwang ng bata ang kanyang matagumpay na pangangaso. Lumapit ang ating bida para kumpirmahin na patay na ang hayop. Tuwang-tuwa siya, ipinagmamalaki ang kanyang kauna-unahang matagumpay na pangangaso dahil ngayon sa tulong ng mahika, maaari na siyang mangaso at hindi lang manguha ng mga halamang gamot. Ngunit bigla, may bakas ng mana na lumitaw sa katawan ng hayop. Hinawakan ng ating bida ang liwanag at napansin na hindi ito nawala ngayon. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit nanatili ito sa halip na maglaho tulad ng dati. Dala ang kuneho sa kanyang bag, nagpasya siyang maghanap ng isa pang bakas ng mana. At kaya't nilibot ng ating bida ang kagubatan para maghanap pa ng mahika. Umakyat siya sa isang puno para magkaroon ng mas magandang tanawin ng paligid. Hindi nagtagal at nakakita siya ng isa pa sa mga kumikinang na liwanag na yon. Napansin niya na ang lugar ay hindi nasunog o anumang katulad niyon. Naisip niyang malamang ay hangin na mahika yon at maingat na lumapit dito. Diretsong nasipsip ang enerhiya sa kamay ng ating bida. Nakahinga siya ng maluwag na naging maayos ang lahat ng walang aberya. Sa ganoong paraan lang, napagtanto ng ating bida na maaari siyang matuto ng mga bagong uri ng mahika. Pagkatapos nito, bumalik siya sa bayan dala ang kanyang huli, at masaya siyang naglakad sa mga kalye hanggang sa marating niya ang kanyang patutunguhan. Doon, binati niya ang may-ari ng tindahan ng karne na malugod siyang tinanggap. Pagkatapos ay inialok ng ating bida ang kunehong nahuli niya. Nagulat ang lalaki at nagtanong kung siya ba talaga ang nanghuli nito ng mag-isa, kaya't ininspeksyon ng lalaki ang kuneho at napansin na sariwa ito at walang galos. Pagkatapos ay sinimulang ipaliwanag ng ating bida kung paano niya nagawa ang ganoong bagay. Inihayag niya na gumamit siya ng mahika at sumigaw sa tuwa ang magkakarne na nakakuha ng atensyon ng lahat. Medyo nahiya si Ahrid pero sinabi niyang simpleng bagay pa lang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Masaya ang lalaki para sa kanya, sinabing sinubukan niyang matuto ng mahika sa loob ng 40 taon pero nabigo siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung makakapagdala pa ang ating bida ng mas maraming kuneho sa hinaharap. Nagustuhan ng magkakarne ang kanyang tiwala sa sarili at sinabing iyon ang diwa ng isang tunay na salamangkero. Pagkatapos ay binayaran niya ang kuneho at nangako ng magandang presyo para sa anumang huli sa hinaharap. Nagpaalam ang ating bida habang bumabalik sa trabaho ang lalaki. Gulat na gulat si Ered. Kumita siya mula sa isang kuneho katumbas ng kikitain niya sa isang buong araw ng pangunguha ng halamang gamot. Sa tulong ng mahika, mas mabilis niyang maaabot ang kanyang mga layunin kaysa dati. Tumingala si Arad sa langit at mumiti dahil mahika ang sagot sa lahat. Mahigpit niyang hinawakan ang supot ng mga barya na kinita niya sa pangangaso ngayong araw. Iniisip ng ating bida na habang mas marami siyang ginagamit na mahika, mas magiging madali ang kanyang buhay. Kaya naman nagpasya siya na ang unang hakbang ay maghanap ng mas maraming piraso ng mana. Sa ganito kalaking syudad, sigurado siyang makakahanap siya ng marami nito. Kaya pumasok ang ating bida sa syudad at sinimulang galugarin ang lugar. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng anumang kislap ng mahika. Ngunit matapos maglakad ng matagal, nagulat siyang wala ni isang pirasong nahanap. At kaya, habang nakaupo sa isang tulay, nagtataka siya kung bakit walang anuman dito sa paligid. At bigla, may narinig siyang sumisigaw ng tulong at nalito siya. Isang lalaki ang nanggugulo sa isang tindera ng bulaklak, ngunit sinabi niyang tinanggihan na niya ito dati. Ayaw tumanggap ng hindi bilang sagot ng lalaki, at hinawakan ang kanyang braso, mahigpit na pinisil ito. Natakot ang babae habang iginigiit ng lalaki na huwag siyang maging ganoon. Nainis si Arad, napagtantong may ganitong uri rin pala ng mga tao sa mundong ito. Naisip niyang delikado ang direktang pag-atake, kaya gumawa siya ng ibang plano, at kaya magpapakawala siya ng pagsabog sa tabi nila para takutin ang lalaki, saka siya kikilos.
At doon tumama ang mahika sa tindahan, nagpalipad ng lahat ng bagay sa hangin. Bigla na lang, isang lalaking blonde ang buhok ang lumitaw at sinabihan ang manyak na tigilan na ang pagiging kahabag-habag. Bumagsak sa lupa ang nanggugulo at galit na nagtanong kung sino ang binatang bayaning ito. Patuloy na ikinakalat ng bugso ng hangin ang mga talulot na nagdulot ng gulo sa buong kalye, kaya naiwan ang nanggugulo sa sahig sa gitna ng buong gulo. Tinanong ng lalaking blonde ang tindera ng bulaklak kung ayos lang siya at nagpasalamat ito sa kanyang tulong. Pagkatapos ay nilandi niya ang babae at namula ito sa papuri. Ngunit sa sahig, nakita ng ating bida ang isang kumikinang na piraso ng mana. Nalilito si Arad dahil 2 beses siyang gumamit ng mahika pero isang kislap lang ang lumitaw. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtaka kung paano talaga lumilitaw ang mga piraso ng mana at mabilis niyang napagtanto na sa isang mapayapang syudad, walang sinuman ang kailangang gumamit ng mahika. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang pumunta ng ating bida sa isang lugar kung saan palaging ginagamit ang mahika. Bigla, may pumasok na ideya sa isip ng ating bida at naalala niya ang babala ng kanyang ina na huwag kailanman pumasok sa malalim na kabubatan. At dahil puno ng nakakatakot at napakadelikadong mga halimaw ang lugar na iyon, umalinggaw sa kanyang isip ang alaala ng babala ng kanyang ina, ngunit mayroon siyang plano. At kaya iniisip niya na mas mataas ang tsansang makahanap ng mga piraso doon kaysa sa syudad. At dahil kaya na niyang gumamit ng mahika ngayon, nagpa siyang subukan ang kanyang swerte. At si Ered ay naglakad ng may determinasyon patungo sa pasukan ng kabubatan, ngunit sa daan, nakakita siya ng isang libing na nagaganap sa sementeryo. Narinig niya ang isang matandang babae na nananangis na hindi niya magamit ang healing magic, at may isa pang nagsabi na maganda sana ang resurrection magic, ngunit ito ay pribilehiyo ng mga Diyos. Nakikinig ang ating bida sa usapan at naiintindihan ang sitwasyon sa mundong ito, at kaya napagtanto niya na ang pagbuhay sa mga patay ay isang bagay na talagang hindi umiiral. Naalala ng ating bida na marami siyang iniisip noong sanggol pa siya. Tutal, bilang isang bata, marami siyang libreng oras para mag-isip, at isa sa mga madalas niyang iniisip ay tungkol sa life magic, partikular kung mayroon bang resurrection sa isang mundo ng mga espada at mahika. Ngunit ngayon, residente na siya ng mundong ito at kakakuha lang ng mahalagang impormasyon. Kaya masaya ang ating bida na nalaman niya ito sa tamang panahon, at ngayon naiintindihan na niya na kailangan niyang mag-ingat dahil isa lang ang buhay mo. Pagdating sa malalim na kagubatan, napansin ng ating bida na iba ang hangin at halos hindi makalusot ang araw sa mga puno na lumilikha ng napakadilim na kapaligiran. Inaamin ni Arad na kung walang mahika, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na pumasok sa lugar na ito. Bigla, nakarinig siya ng mga yabag at naging alerto. Palapit ng palapit ang tunog at inihanda ng ating bida ang kanyang mahika. Muli niyang pinaalalahanan ang sarili na kung ano ang hindi umiiral ay talagang hindi umiiral. Pagkatapos ay nagtago si Arad sa isang palumpong para tingnan kung ano ang nangyayari, at pagdungaw niya, lubos siyang nagulat sa nakita ng kanyang mga mata. Isang malaking kawan ng mga lobong may pulang mata ang tumatakbo sa kakahuyan. Tinakpan ng ating bida ang kanyang bibig, nabigla sa dami ng mga halimaw, ngunit bigla na lang, isang higanteng puting nilalang ang umatake sa mga lobo nang walang awa. Nagdulot ang atake ng alikabok at mga dahon sa buong lugar. Nagulat ang ating bida sa pagsabog at halos matumba pa atras. Bigla, naalala ni Air ang kanyang ina mula sa nakaraang buhay na umiiyak at nakikita niya itong tinatawag ang kanyang pangalan habang tumatangis sa pagkawala niya. At kaya tumama ng malakas sa kanya ang alaalang ito sa gitna ng mapanganib na kabubatan. Pagkatapos ay nalungkot ang ating bida sa muling pagkabuhay ng walang tamang paalam. At sa kabila nito, nagpa siyang mag-focus dahil kailangan niyang maging sobrang maingat sa kabubatan. At bigla, isang malakas na ingay ang gumulat sa kanya at nagpatumba sa kanya sa lupa. Nakaupo lang siya doon, sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay napagtanto ng ating bida na 2 higanteng halimaw ang nag-aaway. Habang nakatago, iniisip niya kung naglalaban ba ang 2 nilalang, at kaya ang tunog ng labanan ay umalingaw sa buong kakahuyan na nagpatakot sa lahat ng hayop. Pagkatapos ay yumuko ang ating bida para hindi makita ng mga halimaw. Maingat siyang sumilip para makakuha ng magandang pwesto sa laban mula sa ligtas na distansya at napanganga siya sa kanyang nakita. Ganoon ito kahanga-hanga. Isang halimaw na mukhang higanteng butiki ang nakikipaglaban sa isang kakaibang nilalang. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ng malaking butiki sa mukha ng kalaban nito at napakalakas ng impact kaya nabasag ang bahagi ng proteksyon nitong balat. Ngunit gumanti ang kabilang nilalang ng isang mabangis at puno ng galit na kagat at namangha siya na parang isang napakamakatotohanang pelikula ng halimaw. Nagpatuloy ang 2 halimaw sa kanilang napakalupit na labanan at para tapusin ito, naghanda ang butiki ng isang mapaminsalang atake ng kuryente. Nagpakawala ang butiki ng isang kidlat na nagdulot ng malaking pagsabog. Napanganga si Arad dahil iyon ay tiyak na totoong mahika. Bumagsak sa lupa ang kabilang halimaw, umuusok at ganap na talunan. Sumunod, umungol ng malakas ang malaking butiki para ipagdiwang ang malaking tagumpay nito. Pagkatapos ay sinipa nito ang talunang nilalang ng malakas at kinaladkad ang katawan papalayo na iniwang malinis ang lugar ng labanan. Nakahinga ng maluwag ang ating bida dahil tapos na ang panganib. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pinangyarihan ng laban habang papalubog na ang araw. Bigla, may lumitaw na kislap at iniabot ng ating bida ang kanyang kamay para kunin ito. Pagkatapos ay nagdiwang siya dahil nakuha niya ang ipinunta niya sa kabubatan. Sa kabila ng panganib, nakamit ng ating bida ang isang napakagandang resulta at natuklasan pa niyang may mahika sa kabubatan na isang malaking swerte. Pagkatapos ay napansin niyang dumidilim na at nagpa siyang oras na para umalis. Iniisip ng ating bida na hindi niya dapat sobrahan para sa isang araw lang. Mas lalong nagiging nakakatakot ang kabubatan pagsapit ng gabi, kaya't nagmadali siyang umuwi sa lalong madaling panahon. Ngunit pauwi, nakakita siya ng liwanag na kumikinang sa dilim. Habang papalapit siya, napagtanto niyang mas maraming piraso ng mana ang lumulutang sa paligid. Isa sa mga bilog na liwanag ay matinding kumikinang sa harap niya. Nagulat si Erad at nagtaka kung namamalikmata lang ba siya o totoo ito. Pagkatapos ay maingat na lumapit ang ating bida, tumitingin sa paligid, at habang papalapit siya, nakita niyang totoong kumikinang na piraso ng mana nga iyon. Ngunit bigla, nagsimulang maglaho ang bilog na liwanag sa harap niya, kaya tumakbo siya at iniabot ang kanyang kamay para subukang abutin ang misteryosong kislap. Pagkatapos ay nasipsip ang enerhiya at may naramdaman ang ating bida na kakaiba at isang boses sa kanyang isip ang nagsabi sa kanya na nakuha niya ang pagbuhay sa mga patay. Nanatili siyang nakatayo, tulala, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Napanganga si Eren dahil hindi dapat umiiral ang resurrection magic. Sinusuri ng isang adventurer ang isang makintab na hiyas na natagpuan niya sa kanyang pangangaso at nagdiriwang ang kanyang grupo dahil matagal na silang hindi nakakahanap ng bagay na ganoon kahalaga.
Ngunit bigla, lumitaw ang ating bida at binati ang mga adventurer, at tinanong niya kung sila ay mga salamangkero, at itinuro ng isa sa kanila ang babae sa grupo. Nagtaka ang babae, at nilapitan siya ni Eret, may itatanong. Gustong malaman ng ating bida kung may alam ba sila tungkol sa sinaunang mahika. Nalilito ang salamangkero sa tanong dahil hindi pa niya ito narinig. Walang sinuman doon ang may ideya kung ano ito, at tinanong nila kung bakit niya gustong malaman. Gumawa ng dahilan si Eret, sinabing may pumuri sa kanya sa paggamit ng mahikang ito, kaya tumawa ang grupo at sinabing sabi-sabi lang iyon dahil hindi pa nila ito narinig. Humingi ng paumanhin ang ating bida para sa tanong, at sinabi ng salamangkero na ayos lang. Pagkatapos ay pinayuhan nila siyang bumalik na agad dahil mapanganib ang lugar. Inalok pa siya ng babae na ihatid, ngunit magalang na tumanggi si Arad. Pagkatapos ay nagpaalam siya at naisip na katulad lang sila ng lahat. Naalala ng ating bida na nagtanong na siya sa iba pang mga adventurer, ngunit tila walang sinuman ang may alam tungkol sa tinatawag na mahikang natuklasan niya. At kaya't labis siyang nadismaya dahil gusto niya sanang mag-search na lang sa internet at namimiss ng husto ni Erd ang web para sa mabilis na paglutas ng kanyang mga problema. Samantala, nagpapatuloy ang buhay sa syudad sa karaniwang takbo nito. Napagtanto niya na sa mundong ito, mahal at mahirap makakuha ng impormasyon. Kaya sa lupa, isinulat niya ang tungkol sa sinaunang mahika, pagbuhay sa mga patay, ngunit mabilis niya itong binura, napagtantong hindi talaga umiiral ang mahikang ito. At bigla, lumitaw ang kapatid niyang si Robin at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. May pagkabagot na ekspresyon sa mukha ang ating bida. Uminom na naman ang kapatid niya. Medyo lasing si Robin at hindi maintindihan ang reaksyon ng ating bida. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa sinaunang mahika at tinawag na kakaiba si Arad at sinabihan siya ng nakatatandang kapatid na tigilan ang mga walang kwentang pantasyang ito at sinabihan pa ang bata na magsumikap na maging katulad niya. Ipinagmayabang ni Robin na kaibigan niya ang sikat na si Kevin, ngunit walang pakialam si Eret. Habang nagyayabang siya, isang misteryosong boses ang bumati sa ating bida at sa kanyang gulat, si Arya yon at nagulat siyang makita ito doon. Sinabi ng babae na may kailangan siyang ipakita sa ating bida at hinarap niya ito ng may determinadong tingin, isa na nagsasabing hindi siya magpapatalo. Lumapit si Robin at ipinatong ang kamay sa balikat ng kanyang nakababatang kapatid. Nataranta siya at nagtanong kung sino ang magandang dalagitang ito. Namula ang nakatatandang kapatid at sinubukang umakto na parang mambobola. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ng ating bida tungkol kay Count Lewis na nakilala nila sa party. Sabi ni Robin na naalala niya ang Count dahil nakasalubong niya ito kanina lang pero hindi niya mapagdugtong ang mga bagay at nakatayo lang doon sa naguguluhang katahimikan. At kaya nadismaya ang ating bida na naalala ng kanyang kapatid ang lolo pero hindi ang apo. Naawa ang ating bida sa kanyang kapatid dahil naging awkward na talaga ang sitwasyon. At samantala, tila walang interes ang batang si Arya sa lalaki. Naisip ni Arad na buti na lang hindi siya na-offend sa ugali ni Robin. Bigla, isang marangyang karwahe ang dumating na gumagawa ng malakas na ingay. Ang sasakyan ay hinihila ng 2 puting kabayo at mukhang napakamahal. Isang mayordomo ang tumakbo palabas na natataranta at pinagalitan ang dalaga sa pag-alis ng mag-isa. Sinabi ng babae na ayos lang dahil isa siyang salamangkero, ngunit hindi siya sumasang-ayon. Iginigiit ng lalaki na kung may mangyari, hindi niya mahaharap ang kanyang amo. Nagreklamo si Arya na laging ang kanyang mayordomo na si Craig. Sa wakas napansin ni Robin ang sagisag at napagtanto na pag-ari ito ni Count Lewis. Naisip ni Arad na ngayon lang nalaman ng kapatid niya pero huli na ang lahat. Nahihiyang nagpakilala si Robin, ngunit tila walang pakialam ang babae. Sinabi lang niya na ikinagagalak niyang makilala ito at tinawag siyang kapatid ni Barad. Nagulat ang ating bida nang bigla niyang tinapos ang usapan at pinaalalahanan siya ni Arya na may ipapakita siya sa kanya at sinenyasan siyang sumama. Itinuro ng babae ang langit at sinabing pumunta siya dito para lang ipakita ito sa kanya. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang mana at lumikha ng enerhiya ng apoy sa kanyang mga kamay. Lumalaki ang mahika at nagiging isang napakalakas na bolang apoy. Pinakawalan ni Arya ang atake na sumunog sa sombrero ng kanyang mayordomo at pagkatapos ay lumingon siya kay Erd at tinanong kung ano ang tingin niya sa kanyang kapangyarihan. Sabi ni Arya, hindi nakita ng ating bida ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang mahika. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan ay hindi lang tungkol sa paggamit nito, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng ganap na kontrol dito. At kaya ayon sa babae, ang pinakamahalagang bagay ay ang malaman kung paano kontrolin ang lahat ng iyong mana. Iniisip ng ating bida na nangangailangan ito ng mas maraming konsentrasyon, ngunit hindi nakikita ang malaking pagkakaiba. Ngunit bigla, naintindihan niya at nagliwanag ang kanyang mga mata sa isang bagong ideya. At kaya naiintindihan ni Arad na siguradong nagsanay ng husto ang babae para maabot ang antas na ito. At kaya, inabutan siya ng mayordomo ng panyo para punasan ang pawis sa kanyang mukha. Nagpasalamat ang ating bida sa pagpapakita nito ng kanyang galing. Humanga siya na nagsikap itong mabuti kahit na napakabata pa nito. Medyo namula si Arya sa papuring natanggap niya mula kay Murad. Napansin niyang masaya ito at sinabing tunay na kamanghamanghang makita at bigla, napagtanto ng ating bida na nawala ang kanyang kapatid na si Robin at wala na doon. Inalok siya ng batang salamangkero na turuan dahil pareho silang gumagamit ng fire magic. Pakiramdam ng ating bida ay parang nakikipaglaro siya sa anak ng isang kaibigan. Pagkatapos ay tinawag siya ng babae para simulan ang aralin, ngunit may umistorbo sa kanila. Ang kapatid niyang si Robin ang bumalik na may kasamang iba. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang lalaki bilang sikat na si Kevin mula sa Artisan Street. Inirapan ng ating bida ang mga mata. Mukhang nakakainis talaga ang kapatid niya ngayon. Napansin ni Arya na tensyonado at nakaangat ang mga balikat ni Robin, at kaya agad na napagtanto ni Arid na gusto lang niyang ipagyabang ang kaibigan niya sa kanya. At kaya sa pasyo, iniisip ng ating bida kung paano niya haharapin ang awkward na sitwasyon, ngunit bigla, isang napakarangyang karwahe ang dumating at huminto sa harap nila. Nagulat ang lahat at tumingin para alamin kung sino ang dumarating. Isang katulong na nakasuot ng maskara ang bumaba at naglagay ng maliit na bangkito sa lupa. Maya-maya, isang lalaking may puting buhok ang mahinahong bumaba mula sa karwahe, at sa gulat ng lahat, ito ay walang iba kundi ang patriarka ng pamilya. Nagulat si Robin at ang kaibigan niyang si Kevin na lumitaw ang ganoong kahalagang tao. Lumapit ang matanda sa grupo at nagkomento sa lahat ng kaguluhan, at pagkatapos ay tumingin siya kay Robin at tinawag siyang kapatid ni Bird. Muli, kinakabahang yumuko ang binata at nagpakilala bilang si Robin sa patriarka. Nagpasalamat ang nakatatandang kapatid sa kanyang mga sinabi at kitang-kita ang ginhawa. Samantala, ang kaibigan niyang si Kevin ay tahimik lang na nanonood sa gilid. Hindi gusto ng ating bida ang eksena at pinanatili ang kanyang pagkabagot na ekspresyon, at iniisip niyang siguradong nasaktan ang pride ng kanyang kapatid sa sitwasyon. Pagkatapos ay hindi pinansin ng patriarka ang dalawa at kinausap sina Arad at Arya, at tinanong ang maliit na babae kung bakit siya nasa ganitong lugar. Sabi niya gusto niyang kausapin si Arad at pinuri siya ng matanda para sa kanyang pagkukusa. At kaya naman tinanong ng ating bida ang Count kung ano ang nagdala sa kanya roon sa araw na yon. Naging seryoso ang patriarch dahil mayroon siyang partikular na dahilan kung bakit siya naroon.
Pagkatapos ay tinitigan niya ang ating bida ng may napakatindi at nakatutok na tingin. Nanatiling tahimik ang Patriarch at tiningnan ang isinulat ni Erad sa lupa, kaya hinaplos niya ang kanyang balbas at tila nag-isip ng isang bagay na napakahalaga. Sunod, tinanong niya kung sino ang may akda ng misteryosong sulat na iyon. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at inako ang responsibilidad para sa lahat ng iyon. Tinanong naman ng matanda kung saan narinig ni Erad ang tungkol sa sinaunang mahika. Napagtanto ng ating bida na ang mga maharlika ang may pinakamaraming impormasyon, kaya sigurado siyang may alam na kapakipakinabang ang Patriarch. At kaya inulit ng matanda ang tanong at muling itinuro ang sulat sa lupa. Alam ni Arad na kailangan niyang sumagot para makakuha ng anumang impormasyon, pero alam din niya na hindi obra sa kanya ang basta-bastang kasinungalingan. At bukod pa roon, pinipigilan siyang magsinungaling ng pressure na ibinibigay sa kanya ng matanda. Kaya nagpa siya ang ating bida na itago ang katotohanan tungkol sa mga bakas ng mana. Pagkatapos ay sinabi niyang may narinig siyang boses noong natuto siyang gumamit ng kanyang mahika. Kaya iniisip ng Patriarch na tinutukoy niya ang boses ng mga Diyos mula sa ritual ng orakulo. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kwento, sinasabing ang boses na ito ang nagsabi sa kanya na tahimik sandali ang matanda habang pinoproseso ang impormasyon. Pagkatapos mag-isip, sinabi lang niyang naintindihan niya ang sitwasyon ni Arad. Pagkatapos ay tumalikod ang Patriarch at nagsimulang maglakad palayo. Nagulat ang ating bida at nagtanong kung aalis na ba siya. Sinabi ng matanda na hindi ito ang lugar at magpapadala siya ng isang tao sa lalong madaling panahon. Tumango na lang ang ating bida habang umaalis ang matanda. Binigyan pa ng Patriarch si Ard ng isang huling sulyap bago umalis. Pagkatapos niyang umalis, nanatiling napaka-awkward ng kapaligiran sa courtyard. Tinanong naman ng matanda ang mayordomo kung iisa lang ba ang alipin ni Ari. Ipinagtanggol ng dalaga si Craig na sinasabing kasalanan niya ang pagiging matigas ang ulo, pero nagpa siya ang Patriarch na bigyan ng maliit na sermon ang batang mage. Ipinaalala niya sa dalaga na ang kanilang pamilya ay napaka-noble at may reputasyon, kaya naman delikado para sa kanya na maglakad-lakad ng walang bantay. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Arya at sinabi ng matanda na mag-aalala ang kanyang lolo. Samantala, napansin ng ating bida ang isang kahina-hinalang tao sa isang eskinita. Naalala niyang nakita ang lalaking iyon sa party na nagtatrabaho bilang bodyguard. Humalinghing ang isa sa mga kabayo ng Patriarch habang hinihintay ang kanyang amo. Ang anino ng isang nakakatakot na nilalang ay lumitaw sa isang maikling sandali. Di nagtagal, umalis ang karwahe ng matanda at tumahimik ang lugar. Isang pinto ang sumara at nabalot ang kalye ng isang napaka-awkward na katahimikan. Patuloy na pinapagalitan ni Cray ang batang si Arya na nakayuko lang. Tahimik lang na pinapanood ng ating bida ang eksena mula sa malayo. Mukhang napakalungkot at nawala ng gana ang dalaga matapos mapagalitan, kaya lumapit si Erd at ipinaalala sa kanya na tuturuan niya siya kung paano gumamit ng mahika. Agad na sumigla si Arya, tuwang-tuwa sa pagkakataong turuan ng ating bida. Natahimik sandali si Arya, nakatingin sa sarili niyang kamay. Naisip naman ng ating bida kung napasaya niya ba kahit kaunti ang dalaga, at lumingon ito na may ngiti at nagtanong kung gusto niya ba talagang matuto, at masaya si Arad na makitang sumigla siya at tila nasiyahan. Naalala niya dito ang kanyang nakaraang buhay at ang kanyang maliit na anak na babae. Kaya naalala niya noong sinubukan siyang turuan kung paano magtali ng laso, sinikap ng mabuti ng maliit na batang babae at nagawang makagawa ng perpektong bow. Pagkatapos ay pinuri niya ang kanyang anak at niyakap ito, sobrang proud sa kanya. Dahil sa eksenang iyon, naisip niya kung ganoon din ba ang naramdaman ng kanyang kaibigan. Pabalik sa kasalukuyan, sinimulan ni Arya na ipaliwanag ang pagkontrol ng mana. Ikinumpara niya ang mana sa tubig sa isang baso na maaaring matapon, kaya dapat niyang isipin ang tubig bilang mana at kontrolin kung gaano karami ang kanyang ilalabas. Naiintindihan ng ating bida ang konsepto habang pinapanood sila ng mayordomo mula sa malayo, at kaya iniisip ni Eryu na ito ay katulad ng pagsasanay na nakikita niya sa mga na binabasa niya. Pagkatapos ay nagpakitang gilas ang dalaga sa pamamagitan ng paglikha ng isang bolang apoy sa kanyang kamay at naglunsad siya ng isang maliit, kontroladong atake na nagpaangat lang ng kaunting alikabok. Pagkatapos noon, napabuntong hininga siya na tila medyo pagod. Tinanong ni Ered kung ayos lang siya, pero sinabi ni Arya na wala lang iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na ngayon ay pagkakataon na ng ating bida na subukan ang spell. Nagpa siya ang ating bida na huwag itong gawing madali para hindi madismaya ang mage. Nag-concentrate ang ating bida at lumikha ng isang maliit na apoy sa kanyang kamay. Sinubukan niyang kontrolin ang mana para gawing mas mahina at mas clumsy ang atake, ngunit naging napakaliit ng bolang apoy kaya't sumabog ito kagad. Tumalon at sumigaw silang dalawa. Nagulat sa pagsabog, nalito si Eren at nagtaka kung bakit biglang sumabog ang kanyang mahika. Inalo siya ni Arya, sinasabing huwag mag-alala dahil walang nakakakuha nito sa unang subok. Pagkatapos ay napagtanto ng ating bida na ang pagkontrol ng mahika ay mas mabilis siyang napapagod. Napansin niya na kung mas maliit ang bolang apoy, mas maraming mana at stamina ang nauubos nito. Nagpa siya ang ating bida na susubukan niya ang teoryang ito mamaya, at bigla na lang, desperadong sumigaw ang mayordomong si Craig na tumakbo ang dalaga. Ang lalaki ay pagkatapos ay itinapon sa ere ng isang misteryosong atake. Sumigaw si Arya ng pangalan ng kanyang alipin habang nakikita siyang bumagsak sa lupa, sugatan. Natataranta ang dalaga, nakikita ang eksena at hindi maintindihan ang nangyari, at tatlong kahina-hinalang tao ang lumitaw, at sinabi ng isa sa kanila na tumutugma ang bata sa deskripsyon. Pagkatapos ay naglunsad si Arya ng isang bolang apoy para protektahan ang ating bida, ngunit bigla niyang napagtanto na hindi lumabas ang kanyang atake tulad ng inaasahan. Nagpanik ang dalaga dahil hindi gumagana ang kanyang mahika. Pagkatapos ay nagsimulang mag-cast ng ice spell ang isa sa mga kaaway. Naging alerto ang ating bida na pagtantong mga mage din sila. Naghahanda ang misteryosong mage na ilunsad ang kanyang nagyayelong atake. Itinulak ng ating bida si Eri palayo, pinoprotektahan siya mula sa paparating na panganib. Inutusan ng isa sa mga kaaway ang iba na huwag hayaang makatakas ang dalawa sa anumang pagkakataon. Pagkatapos ay lumingon si Arad na may napakaseryoso at determinadong tingin, handang lumaban. Ang mga misteryosong mage ay nagpalabas ng isang ulan ng mga piraso ng yelo mula sa kalangitan. Kaya binuhat ng ating bida ang mage at tumakbo para makatakas sa atake, at kaya halos naiwasan niya ang mga piraso na tumusok sa lupa sa lahat ng dako. Patagang lugar na walang mapagtataguan, ngunit may ideya si Arad. Pagkatapos ay tumakbo siya kasama ang dalaga patungo sa isang maliit na kasukalan sa malapit. Tumawa ang isa sa mga mage, ngunit pinalaan siya ng isa na huwag masyadong sobrahan ang kapangyarihan. Patuloy na umulan ang atake ng yelo at direktang tinamaan ang kanilang pinagtataguan. Isang malaking ulat ng alikabok at yelo ang umangat mula sa pagsabog. Nagdiwang ang mga kontrabida, iniisip na sapat na yon para pigilan sila. Ngunit bigla, nagsimulang yumanig ang lupa at may kakaibang nangyari. Isang dambuhalang haligi ng yelo ang sumulpot mula sa lupa na ikinagulat ng lahat. Nagulat ang mga kaaway at nagtaka kung ano ang haliging iyon. Pagkatapos humupa ang alikabok, nawala ang usok na nagpapakita ng isang silweta. Tiningnan ni Arya ang eksena na mangha, hindi maintindihan ang nangyari.
Nakatayo ang ating bida, nakaharap sa mga kaaway na may seryosong tingin. Isang aura ng apoy ang nagsimulang bumalot sa kanyang katawan na nagpapalakas sa kanya. Pagkatapos ay naghanda si Arad na lumaban at ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nagniningning ang mga mata ng ating bida ng matinding berdeng ilaw at ang lupa ay natatakpan ng mga piraso ng yelo na natira mula sa atake ng kaaway. Maingat na humakbang ang ating bida para maiwasang masaktan sa mga kristal at ang nakapalibot na kabubatan ay tuluyang nasira mula sa kamakailang labanan. Bigla, sumigaw si Arya ng pangalan ng kanyang mayordomo at tumakbo patungo sa kanya. Umakyat sila ng ating bida sa isang maliit na burol para hanapin ang lalaki, kaya si Craig ay nakahandusay sa lupa at tila malubhang nasugatan pagkatapos ng atake. Natataranta ang dalaga at sinusubukang gisingin ang kanyang alipin na hindi gumagalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagising siya at nakahinga ng maluwag ang dalaga. Pagkatapos ay bumangon siya at sinabing kailangan niyang lumayo sa mga lalaking iyon. Pinakalma siya ni Arya at sinabing ayos lang. Lumipas na ang panganib. Nalilito ang mayordomo at hindi maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Pagkatapos ay pinagalitan siya ni Arad, sinasabihan siyang ilayo si Arya doon sa lalong madaling panahon. Nagbabala ang ating bida na maaaring bumalik ang mga kaaway anumang oras, kaya natakot sina Craig at Arya at nagpasya na kailangan nilang umalis kagad. Sumang-ayon ang mayordomo at tinawag ang dalaga para makaalis na sila. Pagkatapos ay bumalik ang dalawa sa lungsod, iniwan ang ating bida na mag-isa. Ngumiti at kumaway si Craig sa ating bida habang umaalis ang kanilang karwahe. Pinapanood ni Ered ang pag-alis ng sasakyan na medyo nalilito. Bigla, bumukas ang pinto ng karwahe at tumalon si Arya mula rito. Tumakbo pabalik ang dalaga sa ating bida na naghihintay sa kanya sa daan. Nagulat siya at tinawag ang kanyang pangalan, hindi maintindihan ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagtanong ang ating bida kung ano ang gusto niya at hinintay ang kanyang sagot. Nataranta si Arya at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanya kanina. Nagulat si Arad, hindi niya inaasahan na babalik siya para lang doon. Natagpuan niyang napakamagalang ng kanyang kilos at iba sa kanyang kapatid at bigla nagsimulang manginig ang dalaga at tila kinakabahan. At kaya kahit ang mayordomong si Craig at ang kabayo ay napansin na may mali sa kanya. Tinanong ng ating bida kung ano ang problema, ngunit nauutal siya at hindi makapagsalita. Napuno ng luha ang mga mata ni Arya habang sinusubukan niyang sabihin ang isang bagay na mahalaga. Pagkatapos ay tiningnan ni Ered ang kanyang damit at inakalang tinawag siyang marumi, ngunit sumigaw ang dalaga na hindi iyon at nalito siyang muli. Biglang nagkaroon ng ideya ang ating bida at naintindihan kung ano ang gusto niyang sabihin. Ngumiti siya at nagtanong kung nahanap niya siyang mas astig kaysa sa inaasahan niya. Namula si Arya at sinigawan siya, napahiya sa tanong. Itinanggi ito ng dalaga ng buong lakas, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng ating bida. Pagkatapos ay nagpumilit siya at nagtanong kung ano talaga ang gusto niyang sabihin. Pinagalitan siya ng mage at sinabihan siyang mag-ingat na huwag masunog. Pagkatapos noon, tumakbo siya pabalik sa karwahe na iritadong-iritado. At kaya, inutusan ng dalaga ang kanyang mayordomong si Craig na paalisin sila ngayon din. Nakatayo roon ang ating bida, pinapanood ang dahan-dahang pag-alis ng karwahe. Pagkatapos ay ngumiti siya at naisip na si Eri ay isang napakabait at mabuting dalaga. Iniisip ni Arad na ang pagiging kasama niya ay nagpaparamdam sa kanya na muling maging isang ama. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad muli ng mag-isa ang ating bida sa mga lansangan ng lungsod at nagpatuloy siya sa kanyang daan, palayo ng palayo mula sa sentro ng lungsod. Pumunta ang ating bida sa isang bangin upang pagmasdan ang paligid mula roon. Umupo siya at inisip na malamang hindi babalik ang mga kaaway sa lalong madaling panahon. Nag-alala si Arad at nagtaka kung may mga halimaw na nakakuha sa kanila sa daan, ngunit mabilis niyang iwinaksi ang ideya dahil hindi sila makakataka sa isang hayop. Pagkatapos mag-relax ng kaunti, tumingin siya sa abot tanaw at napabuntong hininga at kaya umupo siya at tiningnan ang kanyang mga kamay. Malalim ang iniisip, tiningnan ng ating bida kung may tao sa paligid para hindi siya makita. Iniisip niyang nakakahiya kung paano isinisigaw ng mga mage ang kanilang mga spell. Pagkatapos kumalma, nag-concentrate siya para subukan ang isang bagong mahika. Isang malaasul na enerhiya ang lumitaw at naghanda siyang gamitin ang ice spell. Nagtagumpay ang ating bida na lumikha ng isang talim ng yelo gamit ang kanyang mahika, at kaya sinuri niya ang kristal at napansin na ito ay mga 20 hanggang 30 sentimetro ang haba. Humanga si Arad dahil pareho ang sukat sa atake ng kalaban. Napagtanto niyang maaari niyang matutunan ang anumang mahika agad-agad gamit ang mga bakas ng mana. Sunod, sinubukan niya ang kanyang fire magic at lumikha ng maraming atake ng sabay-sabay. Naiisip ng ating bida ang isang malaking digmaan na may mga pagsabog at mga kabalyero. Nakikita rin niya ang kanyang sarili na lumalaban sa isang grupo ng mga mage sa isang bangin. Sunod, ginamit niya ang kanyang light magic para lumikha ng mga pananggalang na kalasad. Naiisip ni Arad ang kanyang sarili na nagtatanggol laban sa mga atake gamit ang kanyang magic barrier. Nakikita ng ating bida ang kanyang sarili sa tuktok ng isang bundok na napapaligiran ng mga globo ng liwanag. Pagkatapos ay naiisip niya ang kanyang sarili bilang isang makapangyarihang bayani na kinokontrol ang lahat ng enerhiyang iyon, ngunit bigla siyang bumalik sa realidad at umiling. At dahil kung kikilos siya na parang isang pabayang gamer, magkakaroon siya ng masamang karanasan. Kaya naman nagpa siya ang ating bida na kailangan niyang pahalagahan ang kanyang buhay. Napagtanto niya na kahit matutunan niya ang resurrection magic, malamang ay hindi niya ito magagamit sa kanyang sarili kung may mangyari. At kaya, sa huli, iyon ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng healing at resurrection magic. Pagkatapos ay tiningnan ng ating bida ang kristal ng yelo na nilikha niya kanina. Nagpasya siya na sa ngayon, hindi niya gagamitin ang mahika na yon at magtutuon sa mga pangunahing kaalaman. Susubukan ng ating bida ang ice magic na natutunan niya sa laban, at nag-concentrate siya, sinusubukang baguhin ang hugis ng yelo gamit ang kanyang isip. Sinubukan ni Era na lumikha ng isang bagay na mas manipis, mas mahaba, at mas matibay. At pagkatapos ng maraming pagsisikap, nagawa niyang lumikha ng isang espada ng yelo. Napagtanto ng ating bida na sa pagsasanay, magagawa niya ito ng mas mabilis. Pagkatapos ay hinawakan niya ang espada at nagulat sa kung gaano ito kalamig. Bigla, may ideyang pumasok sa isip ng ating bida. Pagkatapos ay nagtaka siya kung ano ang pakiramdam na naramdaman niya kanina. Itinusok ng ating bida ang espada sa lupa at naghanda na subukan muli. Sinubukan niyang alalahanin ang kanyang naramdaman at nag-concentrate para gamitin ang mahika, at kaya nagsimulang mabuo ang yelo, ngunit nabasag sa kalagitnaan ng proseso. Kaya sa wakas ay naintindihan ni Eren kung ano ang kanyang ginagawang mali. Napagtanto niya na ang problema ay ang oras na kinakailangan upang likhain ito. Sa huli, ang pag-aayos ng mana ay nangangailangan ng oras tulad ng ginawa ni Arya. Naiintindihan ng ating bida na ang sikreto sa lahat ay ang oras ng pagcast. Kung tama ang kanyang teorya, makakagawa siya ng isang bagay na tunay na hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ay lumikha ang ating bida ng isang malaking haligi ng yelo sa kanyang harapan. Nag-concentrate siya at itinuon ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang bagong likha. Pagkatapos ay pilit na ginamit ng ating bida ang Ice Blade spell.
Nanatili siyang tahimik sandali, naghihintay na makita ang resulta. Bigla, may tumawag sa kanya at lumingon siya upang makita kung sino ito, at ito ay isang mangangaso na kinakawayan siya na may gustong sabihin. Sa hangin, isang kristal na hugis bituin ang nagniningning ng maliwanag, at kaya nagulat ang mangangaso at ang kanyang kaibigan sa mahika ng bata. Pagkatapos ay nabasag ang kristal sa maraming piraso at nahulog sa lupa. Masaya ang ating bida dahil perpektong gumana ang kanyang teorya. Humanga ang mga mangangaso sa mahika ng ating bida, at kaya nataranta si Arid dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang nangyari, at sinabi nilang hindi kapani-paniwala na alam niya kung paano gumamit ng delayed casting. Ang kristal na yelo na hugis bituin ay patuloy na nagniningning sa lupa. Tinanong ng isa sa kanila kung sino ang nagturo sa bata ng mahikang iyon. Nasa alanganing sitwasyon ng ating bida dahil nahuli siyang gumagamit ng isang advanced na teknik. Naisip niyang gumawa ng dahilan ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. At kaya sinabi ng mangangaso na kahanga-hanga na natutunan niya ang teknike ng mag-isa. Sinubukan ni Arid na itanggi ito, ngunit patuloy na pinupuri ng lalaki ang kanyang husay. Sumang-ayon ang isa pang mangangaso at sinabing talagang hindi kapani-paniwala ang bata. At kaya, tinanong ng isa sa kanila kung natutunan niya ang teknike mula sa isang tao o hindi. Itinuro ng lalaki at sinabing nagsisinungaling si Arad dahil nahuli siya sa akto. Pagkatapos ay sinabi niyang malamang ay napakahirap ng pamilya ng bata. Nainis ang mangangaso sa komento at nagsimulang magtalo ang dalawa. At kaya nagbanta ang may asul na buhok na sasaktan ang kanyang kaibigan para turuan siya ng leksyon. Humingi ng tawad ang isa at sinabing hindi niya intensyon na saktan ang damdamin ng ating bida. At kaya sinabi niyang paumanhin at hindi niya sinusubukang pagtawanan siya. Humingi rin ng tawad ang kaibigan, sinasabing nagsalita siya nang hindi nag-isip. Sinabi ng ating bida na okay lang dahil ang pagiging mahirap ay ang tapat na katotohanan. Para makabawi, nagpa siya silang turuan ng ating bida ng isang bagay na astig. Lumikha ang isa sa mga mangangaso ng isang berdeng magic disc at inihagis ito sa hangin. Pagkatapos ay lumapit siya at sinabihan ang ating bida na subukang hawakan ito. Itinuro ni Arid at nagtanong kung dapat niyang hawakan ang partikular na lugar na yon. Inabot ng ating bida ang kanyang kamay at hinawakan ang lumulutang na magic disc. Bigla, isang alon ng enerhiya ang nagtapon sa kanya paatras ng may malaking puwersa, at kaya tumawa ang mangangaso at nagtanong kung nagustuhan niya ang maliit na demonstrasyon. Ngunit pinagalitan siya ng kanyang kaibigan at sinabihang turuan ng maayos ang bata. Sumang-ayon ang lalaki at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat ng paunti-unti. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang kaibigan na mukhang naiinis sa sermon. Ipinaliwanag ng mangangaso na ang kanyang mahika ay na-activate gamit ang isang timer. Ngunit sa pagkakataong ito, nananatiling tahimik ang kanyang mahika, naghihintay ng utos dahil ang kondisyon ng pag-activate ay hindi oras kundi isang trigger. Depende sa kondisyon, maaaring mag-activate ang mahika sa iba't ibang paraan at posibleng paganahin ang mahika na parang switch o timer. Sabi ng mangangaso, ang mahika ay katulad ng computer programming. Sobrang naging interesado ang ating bida sa bagong tuklas na ito. Pagkatapos ay nagsimula siyang matutunan ang bagong pamamaraan mula sa mangangaso. Nag-ensayo ng magkasama ang ating bida at ang mangangaso, gumagawa ng ilang ice spike, kaya naisip ni Arad na ibang-iba talaga ang antas ng escort ng count. Nagpatuloy sa pag-ensayo ang tatlo hanggang sa lumubog ang araw. Pinuri ng isa sa mga mangangaso ang kahanga-hangang pagtuon ng ating bida. Humingi ng paumanhin si Arad sa pagtagal, ngunit pinuri siya ng mangangaso. Tinanong ng lalaki kung pagod na ba ang ating bida sa paggamit ng napakaraming mana. Binanggit niya na inatake ang bata ng 3 tao kanina at tinanong ng mangangaso kung may alam si Arad tungkol sa mga kalaban. Sinabi ng ating bida na wala siyang alam at natunaw ang kristal na yelo. Nagkatinginan ang dalawang mangangaso, tila nag-uusap ng tahimik, kaya ipinaliwanag ng lalaki na binabantayan niya ang dalagita sa utos ng count. Naintindihan na ng ating bida kung bakit sila nagpaiwan. Tinanong ng mangangaso kung mayroon ba siyang anumang naalalang detalye. Umiling si Arad dahil wala siyang maalala. Sabi ng lalaki ayos lang at oras na para umalis sila. Nagpaalam siya at ginulo ang buhok ng ating bida bago umalis. Pinagalitan siya ng kaibigan niya, sinasabing isa ring mahalagang maharlika si Arad. Pero walang pakialam ang mangangaso at sinabing magkaibigan na sila ngayon. Nagpaalam ang dalawa at umalis, iniwang mag-isa ang ating bida. Kaya nagpa siya siyang magsanay pa para pasalamatan sila sa kanilang tulong. Sinubukan ng ating bida na gamitin ang ice magic, ngunit nagkamali, kaya napabagsak siya sa lupa at nagreklamo na ito ang pinakamahirap na mahikang nagamit niya. Pagkatapos ay humiga sa damuhan, pagod pagkatapos ng matinding pagsasanay. Nagreklamo ang ating bida na mahirap mag-ensayo dahil hindi niya makita ang mahika, kaya iniisip niya kung may mas magandang paraan para gawin ito. Tumingin siya sa langit at naisip na dapat ay ligtas na ang kabubatan. Nagpa siya si Arid na ang pinakamahusay na pagsasanay ay ang tunay na karanasan at pumunta upang mag-ensayo. Kaya, kinabukasan, bumalik muli ang ating bida sa kabubatan, at bigla, isang kuneho ang saktong nahuli sa isa sa kanyang mga bitag na yelo. Nagdiwang ang ating bida dahil matagumpay ang kanyang unang pangangaso. Naisip niya na kung gagamit siya ng mga bitag, makakapagsanay siya at makakapangaso ng sabay, kaya nagsimulang mag-set up si Arid ng isa pang bitag malapit sa isang puno. Pagkatapos ay naisip niya kung kumusta ang iba pa niyang mga lugar ng pangangaso ngayon. Ngunit nang tingnan, nakita niyang walang nahuli ang bitag sa isang bangin. Naisip ng ating bida na pangit ang lokasyon at nagpa siyang ilipat ito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pangangaso sa gubat, dala ang nahuling kuneho. Tumapak ng mariin ang ating bida sa lupa, naghahanda ng bagong pwesto. Maingat niyang inilagay ang isa pa sa kanyang mga bitag na yelo. Napansin ni Arad na tumatagal ng isang araw ang mahika, na magpapadali sa kanyang pangangaso, at sa bagong pamamaraang ito, nakahuli siya ng ilan pang kuneho. Masayang humuhuni ang ating bida, nakuha na ang premyo para sa araw na yon, at pagkatapos ay naglakad pabalik sa lungsod dala ang lahat ng kanyang huli. Kaya pagdating doon, dumiretso si Arid sa palengke upang ibenta ang kanyang nakuha. Nag-thumbs up ang magkakarne at pinuri ang gawa ng bata. Para doon, nakatanggap ang ating bida ng isang supot na puno ng barya para sa kanyang pangangaso. Kaya, nagulat siya sa dami ng pera at iniisip kung yayaman ba siya mula dito. At bigla, naalala ni Arid ang kanyang ina at bahagyang nag-isip. Kaya nagpa siya ang ating bida na bumili ng regalo para sa kanya gamit ang pera. Pumunta siya sa isang tindahan ng bulaklak at bumili ng isang magandang bouquet ng mga rosas na bulaklak. Pagkatapos nito, naglakad pa uwi ang ating bida. Dahil sa sobrang saya, dumaan siya sa isang eskinita at nagpatuloy sa pag-uwi, at kaya naglakad si Arad sa makikitid na kalye habang papalapit sa kanyang bahay. Pagdating doon, napansin niyang wala pang tao sa bahay. Naalala ng ating bida na gumawa siya ng isang mahiwagang sensor para sa pinto, at ito ay isang sistema na magpapailaw ng kandila kapag may pumasok sa bahay. Lumapit siya dala ang balde sa kanyang kamay upang tingnan kung gumana ito. Sinabi ng ating bida na nakauwi na siya, ngunit may napansin siyang kakaiba sa pinto.
Naguguluhan siya dahil tila hindi gumana ang kanyang mahiwagang sensor. Napagtanto ni Erd na nawawala rin ang switch para sa bitag. Kitang-kita sa mukha niya ang gulat dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Bukod pa rito, ang kandilang iniwan niya sa paso ay ganoon pa rin. Kaya, sigurado ang ating bida na inayos niya ang lahat bago umalis kaninang umaga. Kaya iniisip niya kung ang kanyang mahika ay winakasan ng kung sino. Naalala ng ating bida na sa mga laro, mayroong mga dispelling magic. Bigla, naalala niya ang mga bandido at naintindihan kung ano ang nangyari. Nagulat ang ating bida sa nalaman at nagsimulang magpanik, kaya napagtanto niyang siya ang target at nabitawan ang mga bulaklak sa lupa. Kinabukasan, ang mga bulaklak ay nasa isang florera, palamuti sa bintana. Nagising ang kanyang kapatid na si Robin na humihikab at tinawag siya ng kanyang ina sa mesa. At kaya nagreklamo ang binata tungkol sa rye bread at humingi ng karaniwang tinapay. Sa mesa, ilang hiwa lang ng maitim na tinapay ang nakahain, kaya humingi ng paumanhin ang kanyang ina at sinabing ito lang ang mayroon sila para sa araw na ito. Nagdadabog si Robin na pangit ang tinapay at kinain ito na may pandidiri sa mukha. Naisip ni Arad na lumaki ang kanyang kapatid na may maharlika at makasariling pagmamataas. Bigla may kumatok sa pinto na antala ang kanilang almusal. Nagtataka ang ating bida kung sino ito ng ganito kaga. Nagulat ang buong pamilya at tinanong ng ina kung sino ang kumakatok. Pagkatapos ng nangyari kahapon, nakaalerto ang ating bida at inihanda ang sarili. Isang lalaki ang pumasok at humingi ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanilang pagkain. At kaya, nagpakilala siya at sinabing hinahanap niya ang mga residente ng pamilya Vele. Tinanong ng ina ni Arad kung sino siya at tiningnan siya ni Robin na napakalito. Humingi ng paumanhin ang mayordomo sa huling pagpapakilala at ipinakilala ang sarili. Pagkatapos ay ibinunyag niya na naglilingkod siya sa ilalim ng utos ng makapangyarihang Lord Barton. Nagulat ang buong pamilya nang makita ang mayordomo na nakatayo sa pinto. Sobrang na-excite si Robin, iniisip na para sa kanya ang pagbisita mula sa pangunahing pamilya. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ama na si Leon at napansin ng ating bida ang pagmamataas ng kanyang kapatid at lahat sila ay nakatayo lang doon ng alanganin, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Kaya ang mayordomo ay nakatayo lang doon, matyagang naghihintay sa pamilya. Nagpakilala si Padre Leon at tinanong kung ano ang sadya niya doon. Ipinaliwanag ng lalaki na dumating siya sa utos ni Count Barton upang sunduin si Lord Arad. Ang balita ay nag-iwan kina Robin at sa kanyang ina na lubos na nagulat at hindi makapagsalita. Pagkatapos ay pinroseso ni Leon ang impormasyon na may seryoso at nakatutok na tingin. Maging ang ating bida ay nagulat dahil hindi niya inaasahan ang pagbisitang ito. Biglang nagalit si Robin at hinawakan ang kanyang ama, hindi makapaniwala sa narinig. Nagdadabog ang binata at tila iritang-irita sa buong sitwasyon. Pinigilan ni Leon ang kanyang panganay na anak upang hindi ito makagawa ng anumang kalokohan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Arad at tinanong kung narinig niya ang sinabi ng lalaki. Kinumpirma ng ating bida na narinig niya at sinabing ayos lang sa kanya, kaya sinabihan siya ng kanyang ama na sumama na at huwag gumawa ng gulo. At bigla, may narinig silang malakas na ingay mula sa loob ng bahay. Si Robin pala iyon na nagwawala habang sinusubukang pigilan siya ng kanyang mga magulang. Umalis si Arad kasama ang mayordomo na humingi ng paumanhin sa mahabang paglalakad doon. Ipinaliwanag niya na hindi makapasok ang kanilang karwahe sa nayon. Sinabi ng ating bida na ayos lang at medyo naiilang sa atensyon. Inanyayahan siya ng mayordomo na sumakay sa marangyang karwahe. Binuksan ng dalawang nakamaskarang bantay ang pinto para sa ating bida. Napakalaki ng sasakyan at hinihila ng dalawang malalaking puting kabayo, kaya nagpasalamat si Arad sa kanilang kabaitan at umakyat sa mga baitang upang pumasok sa sasakyan. Sa kanyang pagpasok, napansin niya na ang pulang alpombra ay sobrang malambot at makapal, kaya nagsimula siyang magtanggal ng sapatos, ngunit pinigilan siya ng mayordomo. Sinabi ng lalaki na maaari niyang isuot pa rin ang kanyang sapatos at humingi ng paumanhin si Arad. Umalis ang karwahe, bumibiyahe sa isang daan na napapaligiran ng mga puno. Pinagmasdan ng ating bida ang tanawin sa bintana ng may kuryosidad at nagkomento ang mayordomo tungkol sa galit ng kapatid ni Arad sa kanilang bahay at pagkatapos ay tinanong kung bakit tila labis na nag-aalala ang bata tungkol dito. Nagulat ang ating bida sa pagiging mapagmasid ng mayordomo kaya ipinaliwanag niya na natatakot siyang baka galitin ng kanyang kapatid ang mga bantay. Pinuri ng lalaki ang kanyang pagiging mapanuri at sinabing maaaring lumala ang sitwasyon. Napagtanto ni Arad na tiyak na may mga bantay sa malapit. Pinuri ng mayordomo ang ating bida sa hindi pagiging arogante. Nababalisa ang ating bida sa dami ng papuri at nanahimik na lang. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa kanyang pangangahas at humiling na mag-alok ng isang payo. Sinabi niya na kahit bata pa, si Erd ay isang tunay na maharlika at Ginoo dahil inaasahan niyang tratuhin sila ni Arad ng may tamang pag-ugali ng isang maharlika. Naramdaman ng ating bida ang pagkailang at yumuko, humihingi ng paumanhin sa kanyang asal. Sinabi niya na naiintindihan niya at kikilos siya na parang isang maharlika. Napangiti ang mayordomo na nasisiyahan at tumango bilang pagsang-ayon sa sagot. Naisip ni Arad na mahirap dahil, sa kanyang mundo, normal ang paggalang sa nakatatanda, at bigla, may napansin siyang kakaiba at nagtanong kung ano ang nangyayari. Tinanong ng ating bida kung tila iba ang daan kaysa dati. Ipinaliwanag ng mayordomo na kapapasok lang nila sa mataas na daan, at ito ay isang eksklusibong ruta para sa mga karwahe na itinayo ng Count at mga mangangalakal. Naintindihan ni Arad na para itong highway at humanga sa ideya. Naisip niya na kamangha-mangha ang mga maharlika sa paggawa ng karaniwang ginagawa ng gobyerno. Tinanong ng mayordomo kung paano niya napansin ang pagbabago at ipinaliwanag ni Arad ang dahilan. Muling pinuri ng lalaki ang kanyang mahusay na kakayahan sa pagmamasid. Bumalik sa pagtingin sa bintana ang ating bida, nag-iisip tungkol sa isang bagay, at bigla siyang nakakita ng kislap sa labas at labis na nagulat. Hiniling ng ating bida sa mayordomo na ihinto sandali ang karwahe. Naguguluhan ang lalaki at tinanong kung ano ang nangyari para huminto siya ng ganoon, ngunit tumalon na si Arad palabas ng sasakyan at tumatakbo patungo sa mahiwagang kislap. Tumatakbo siya sa kahabaan ng maruming daan patungo sa isang tulay na bato. Pagdating, nagulat siya sa dami ng mga bakas ng mana sa lupa. Iniisip niya kung lahat ng bakas na yon ay mula sa isang mahika. Habang hinahawakan ng isa, iniisip niya kung anong uri ng mahika ito. Isang boses sa kanyang isipan ang nagsasabing naabot na ng piraso ang limitasyon nito. Tinanong ng mayordomo kung mayroong isang bagay doon at nagkunwaring kalmado ang ating bida. Humanga si Arad sa ganda ng lugar at nalito ang mayordomo. Kaya tumingin ang lalaki sa parehong lugar ngunit walang makita. Nagpatuloy ang karwahe sa paglalakbay at malalim ang iniisip ng ating bida. Tiningnan niya ang kanyang kamay at nakita ang isang kumikinang na bituin na nakaguhit dito. Nagtataka ang ating bida kung bakit may mga bakas ng mana sa lugar na yon. Kaya napansin ng mayordomo ang kanyang tingin at tinanong kung may problema ba sa kanya. Sabi ng lalaki, mukha siyang isang taong katutupad lang ng mga hiling. Itinanggi ito ng ating bida ngunit iniisip na yon mismo ang nangyari doon at pagkatapos ay nagdiwang dahil nakuha niya ang invisibility skill na gusto niya dahil sa mundong ito. Natututo ka lang ng mahika isang beses sa isang taon sa iyong kaarawan.
Kaya imposible para sa kanya na matuto ng higit sa 7 spell. Ngunit ngayon, nakahanap na ang ating bida ng paraan upang malutas iyon, at ang invisibility magic ang susi upang makamit ang kanyang dakilang plano. Naisip niya na maaari niyang gamitin ang mahika upang baguhin ang itsura ng isang spell. Sa wakas, dumating ang karwahe sa destinasyon nito, isang malaking lupain. Bumaba ang ating bida at nagkomento na mabilis silang nakarating bago lumubog ang araw. Isang maliit na tutang Dalmatian ang lumundag sa ating bida para makipaglaro, at bigla may naalala si Arad at kinuha ang atensyon ng mayordomo. Pagkatapos ay hiniling niya sa lalaki na imbestigahan ang lugar kung saan sila huminto. Ipinaliwanag ng ating bida na doon niya hiniling na ihinto ang karwahe, at sinabi niyang kutob lang ito, ngunit sa tingin niya ay mayroong nakatago doon. Nagulat ang mayordomo sa hiling at tinitigan ang bata nang may pagkagulat, kaya napansin ni Arad ang reaksyon at nakasiguro na mayroong mahalagang bagay doon. Bigla, pumasok siya sa mansyon at napanganga sa karangyaan. Namangha ang ating bida dahil lahat ay napakakintab at magarbo. Nakarinig siya ng ingay at lumingon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Dumating ang 3 katulong upang maghain ng tsaa at nagsabi, makikiraan po, at nag-alok sila ng first flush tea na inani sa mismong ari-arian. Isa sa mga babae ang patuloy na nakatitig sa ating bida nang may malaking pagtataka. Pinagalitan siya ng punong katulong at agad na humingi ng paumanhin ang maliit na babae at yumuko siya at humingi ng tawad sa kanyang pag-ugali sa bisita. Kaya ipinaliwanag ng punong katulong na sabik ang lahat na makilala ang sikat na Lord Arad at humingi siya ng paumanhin at sinabing titiyakin niyang madidisiplina sila. Ngunit nagpanik ang ating bida at sinabing hindi na kailangan yon. Ngumiti ang mayordomo at pinuri ang marangal na pag-ugali ng ating bida. Sinabi niya na kung may gustong makakita sa kanya, maaari silang tawagin sa silid. Nagulat ang mga katulong sa kabaitan ng ating bida. Isa sa kanila ay nagsabi pa na mas marangal siya kaysa sa mga chismis. Humigop ng tsaa ang ating bida at nagrelax sa silya at naisip niya na ang pamumuhay bilang isang maharlika ay hindi madali para sa kanya. Bigla, isang boses ang gumulat sa kanya at nagulat siya sa bisita. At nagkomento ang lalaki na mabutit nakita siya at nalito ang ating bida. Tinanong niya kung sino ang matandang lalaki na nakatayo sa harap niya. Nagpakilala ang lalaki bilang si Ilham at sinabing siya ay isang tagapaglingkod ng bahay. Formal na nagpakilala ang ating bida kay Master Ilham. Tumawa ang matanda at sinabing napaka-interesante ng ating bida, kaya nalito si Erd at hindi maintindihan kung bakit niya yon sinabi. Ipinaliwanag ni Ilham na ang kanyang paraan ng pag-ugali ay tila natural, ngunit hindi ito isang bagay na sinanay, kundi isang ugali na ng maraming taon. Kaya't nahanap niya siyang interesante at mumiti sa ating bida, kaya naging alanganin si Erd at naalala ang reputasyon ng mga tao mula sa silangan. Tinanong ng ating bida kung may kailangan ba siya sa kanya sa ngayon. Sinabi ni Ilham na gusto niyang magtanong tungkol sa hiling na ginawa niya kay Joseph. Tinanong ng matanda kung paano niya nalaman na may nakatago doon at naalala ng ating bida na inihanda na niya ang sagot mula pa sa simula. Ibinunyag niya na nakikita niya ang mga bakas na iniwan ng mahika. Nagulat si Ilham at tinanong kung talaga bang nakikita niya ang mga bakas. Nagpasya si Arad na sabihin ang totoo dahil mapanganib ang pag-imbento ng kung ano. Kaya, humanga ang matanda at sinabing matagal na siyang hindi nakakita ng isang tulad niyan. Pumitik siya ng kanyang mga daliri at tinanong kung nakikita iyon ng ating bida. Tumingin sa ibaba ang ating bida at nagliwanag ang kanyang mga mata sa nakita. Itinuro niya ang kanyang mga paa at tinanong kung iyon ba ang bakas ng mana sa sahig. Itinaas ni Ilham ang kanyang salamin at mumiti dahil talagang nakikita ito ng bata. Kinumpirma ito ng ating bida sa pamamagitan ng pagtango at nagulat ang matanda. Bigla, lumitaw si Lord Barton at inantala ang kanilang pag-uusap at lumapit siya at yumukod ang ating bida sa kanya. Tinanong ng patriarka si Ilham kung kumusta ang ating bida sa pagsusulit. Kinumpirma ng matanda na nakikita niya ang mga bakas at natukoy pa ang isang pagkakamali at nagpaalam si Ilham at sinabing mag-usap sila sa ibang pagkakataon. Sobrang natuwa ang ating bida at sumang-ayon ng may malaking ngiti. Pagkaalis ng salamangkero, tiningnan ng patriarka ang ating bida. Naglakad si Lord Barton papunta sa bintana at pinagmasdan ang tanawin. Nagkomento siya sa lugar na ipinaimbestiga ng ating bida at ipinaliwanag na maraming masamang chismis tungkol sa pagtatayo ng lugar na iyon. Napagtanto ni Arad na doon naroroon ang mga bakas ng invisible na mana at ibinunyag ng patriarka na umupa siya ng isang espesyalista upang imbestigahan ang lugar. Binati siya ng patriarka at sinabing napakahusay ng ginawa niya ngayon. Naiilang ang ating bida at nagpasalamat sa matanda para sa papuri at kaya naupo ang dalawa sa katahimikan sandali sa sala. At kaya kinamot ni Lord Barton ang kanyang balbas at tila nag-isip ng isang bagay na mahalaga at nagkomento siya na pinalaki si Arad ng kanyang ama ng napakahusay. Inanyayahan siya ng matanda na umupo at nagpasalamat ang ating bida, ngunit nanatili siyang nakatayo at tinanong ng patriarka kung ano ang problema. Ipinaliwanag ni Arad na kung bastos siyang kumilos, madudungisan niya ang reputasyon ng kanyang ama. Nagulat ang patriarka dahil malalim siyang mag-isip para sa kanyang edad. Naisip ng ating bida ang kanyang kapatid at ginamit siyang masamang halimbawa at sinabi ng matanda na ganito ang mga maharlika mula pagkapanganak. At dahil dala nila ang pangalan ng kanilang pamilya at ang mga tao sa kanilang teritoryo, kaya binalaan niya siya na huwag kalimutan ang kanyang responsibilidad. Umupo ang ating bida at tila pinag-isipan ang mga salita. Nagpasalamat siya para sa tsaa at nagpasya ang patriarka na dumiretso na sa punto. Naalala ng matanda ang kanyang pagkikita kay Ered sa patio ng lungsod. Tinanong niya kung alam ng ating bida ang kanyang tunay na pangalan. Nalito ang ating bida dahil akala niya ay Barton ang pangalan niya. Ipinaliwanag ng patriarka na noong nakaraan, tinawag siya sa ibang pangalan. Bigla, may pumasok na ideya sa isip ng ating bida. Naintindihan ng ating bida na ito ay parang isang bansag o isang lumang palayaw at napagtanto niyang hindi niya alam ang pangalan ng patriarka at nag-isip. At doon, isiniwalat ng matanda na siya ang tinatawag na Count of the Meteor Strike. Nagulat si Arad dahil iyon ay isang napakasikat na mahika sa mga boss fight. Kinumpirma ng patriarch na isa ito sa mga nawawalang sinaunang mahika. Sobrang natuwa ang ating bida sa hindi kapanipaniwalang natuklasan, kaya't nagpanggap siyang kalmado at sinabing mukha itong isang napakalakas na spell at wala ng iba. Nagpatuloy ang matanda at tahimik na tumango ang ating bida bilang pagsang-ayon. Ipinaliwanag niya na lahat ng titulo ng Count at Duke ay nagmula sa mga sinaunang mahika. Pero sa panahon ngayon, halos walang nakakaalam na ang Meteor Strike ay isang mahika. Naiintindihan ng ating bida ang sitwasyon at pinoproseso ang bagong impormasyon, kaya't siya'y nag-isip ng malalim at hinintay ng patriarch ang kanyang susunod na tanong. Kinakausap ng ating bida si Lord Barton para magtanong at gusto niyang malaman kung ano ang pinrotektahan ng patriarch bilang Count of the Meteor Strike. Nagulat ang matanda sa tanong at inulit ang mga salita ni Arad at ipinaliwanag ng ating bida na ang lugar na iyon ay maaaring ang sagot na hinahanap niya. Pagkatapos ay tumayo siya at hinarap ang patriarch na may napakadeterminadong tingin. Nagdiwang ang ating bida dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng palatandaan.
Pagkatapos ay tinanong niya kung anong klaseng lugar iyon na may malaking pagtataka. Tinitigan siya ng patriarch ng seryoso at misteryosong tingin. Nailang ang ating bida at nagtago sa likod ng armchair. Humihingi siya ng paumanhin sa sobrang pananabik sa kanyang tanong. Tumawa ang patriarch at sinabing ang pagiging mausisa ay isang napakagandang bagay para sa kanya at nag-isip ang matanda kung paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon. Nagpasya siyang mas madali kung ipapakita na lang sa kanya ang lugar. Ngunit ipinaliwanag ng patriarch na ang titulo ay iginawad ng hari. Kaya naman, hindi niya ito maipapakita sa ibang tao nang walang pahintulot. Nagulat ang ating bida at nagtaka kung makikipag-usap ba siya sa hari. Sinabi sa kanya ng patriarch na maghintay ng ilang araw na nag-iwan sa kanya ng pagtataka. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang ating bida na manatili muna sa estate. Tinatanggap ng ating bida ang paanyaya na may tuwang-tuwang ngiti. Pagkatapos ay nag-isip siya ng malalim tungkol sa lugar na may kaugnayan sa sinaunang mahika. Naalala ni Ered ang kanyang mundo at kung paano pinipili ang mga titulo. Sobrang natuwa siya dahil parang nasa loob siya ng isang at biglang may kumatok sa pinto at sinabi ng patriarch na pumasok. Nagtataka ang ating bida kung sino ito sa pagkakataong ito at nanahimik at pumasok ang tatlong katulong at sinabing naparito sila para pagsilbihan si Lord Erd. Nailang ang ating bida at napansin na napakabata nila. Ang isa sa kanila ay tila kasing edad niya at nagulat siya at yumuko ang tatlo at naghintay sa utos ng bata. Nailang ang ating bida dahil hindi niya alam ang sasabihin kaya tinanong niya kung bakit nakatayo lang sila roon at walang ginagawa. At kaya ipinaliwanag ng katulong na hinihintay nila siyang magsalita. Tinanong ng ating bida kung handa na ba ang kanyang kwarto. Iniisip niyang kailangan niyang magpahinga mag-isa pagkatapos ng lahat at tinitingnan ni Ered ang likod ng katulong at nag-isip ng isang mahalagang bagay. At kaya hindi siya sanay sa mga batang nagtatrabaho kahit nakaraniwan ito. At bigla, nadapa ang maliit na batang babae at bumagsak sa sahig sa mismong harapan niya, kaya pinagalitan siya ng isa pang katulong at tinulungang tumayo mula sa sahig. Nataranta ang babae at nagsimulang makipagtalo sa kaawa-awang bata. Tahimik na pinagmamasdan ng ating bida ang eksena mula sa malayo at dinala siya ng katulong sa kanyang kwarto at inanyayahang pumasok. Tumingin siya sa babae at tila medyo nag-aalala para sa kanya. Pumasok ang ating bida sa kwarto at namangha sa laki ng lugar. Nakatayo roon ang mga katulong, naghihintay sa kanyang mga utos at lumapit ang maliit na babae at inalok siya ng isang tasa ng tsa. Ngunit inilagay niya ang hawakan sa maling panig at itinama siya ng isa pang katulong. Bigla, nagkaroon ng flashback ang ating bida sa kanyang nakaraang buhay. Nakikita niya ang kanyang sarili sa isang restoran na pinapagalitan ng kanyang amo. Sinigawan siya ng lalaki at hindi man lang malalasahan ng bata ang kanyang pagkain, kaya dinala siya ng alaala sa isang restoran kung saan kumakain siya ng ilang skewer. Pero dahil sa stress sa trabaho, tinawag niya ang waiter para umalis na. Pagkatapos ay hiningi niya ang bill dahil hindi na niya ma-enjoy ang pagkain. Pagbalik sa kasalukuyan, nakuha ng ating bida ang atensyon ng katulong at tinanong niya kung bakit sila nagsisigawan sa harapan niya. Sinubukang magpaliwanag ng mas matandang katulong at itinuro ang maliit na babae, ngunit pinutol siya ng ating bida at tinanong kung palagi ba silang nagsisigawan ng ganoon. Natakot ang maliit na katulong at tinanong niya kung tinitingnan ba nila siya bilang isang target. Yumuko ang tatlo at humingi ng paumanhin sa kanilang pag-ugali. Bumuntong hininga si Arad at sinabing tama na muna yon. Kaya naman, inutusan ng ating bida silang lahat na umalis sa kwarto. Natakot ang mga katulong at hinila ng isa ang kasama para mabilis na umalis. Pero bigla, pinaiwan niya ang maliit na batang nadapa. Nagulat ang dalawa dahil hindi nila inaasahan ang utos na yon. Hinarap niya sila at tinanong kung may reklamo ba sila at agad itong itinanggi ng dalawa at nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto. Sumara ang pinto at naiwan siyang mag-isa kasama ang maliit na katulong. Nag-isip si Arad kung ang kanyang kilos ay tunay na kilos ng isang maharlika. Iniisip niyang ibinunton niya sa kanila ang kanyang pagkadismaya dahil sa kanyang nakaraan at kaya't napagtanto ng ating bida na wala siyang karapatang husgahan ang kanyang kapatid. Humingi ng paumanhin ang ating bida sa maliit na babae sa pagiging bastos kanina at pagkatapos ay hiniling sa kanya na magdala ng tsaa dahil nauuhaw siya. Pumayag ang babae, ngunit sinabi ng ating bida na huwag magmadali. Ipinaliwanag niya na kung ito'y isang pagkakamaling maaaring itama, kailangan mo lang subukang muli. Nagulat ang maliit na babae sa mabait na salita ng ating bida. Tumango siya na mukhang napakasaya at emosyonal. Tinanong ng ating bida kung bago lang siya dito at kinumpirma ng babae na. At naaalala niya dito kung gaano ka-demanding ang kanyang dating amo sa kanya at naaalala niya kung paano siya nalilito at palaging napapagalitan. At dahil doon, naging napakabait niyang senior sa mga baguhan. Tumawa ang ating bida at humingi ng paumanhin, sinabing kinakausap niya lang ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang babae na may dalang isang piraso ng pi at saa para sa kanya. Nag-thumbs up siya at sinabing ang layunin ng isang baguhan ay hindi ang hindi magkamali. At dahil ang mahalaga ay matutunan ng maayos ang trabaho, isang bagay na nakakalimutan ng marami, pinapanood siya ng maliit na babae at lumingon siya para tanungin ito. Habang may luha sa kanyang mga mata, tinanong niya kung bakit napakabait niya. Tinanong ng ating bida kung napasaya niya ba ito kahit kaunti sa kanilang pag-uusap. Mukhang mas kalmado na ang babae at umaasa siyang mas kaunti na ang magiging pagkakamali nito dahil sa kaba. At natapos ang araw at nagsimula ang isang bagong umaga sa malaking mansyon. Ngunit nagising ang ating bida na may sakit sa likod, nagrereklamo tungkol sa malambot na kama. Nagising ang ating bida na medyo naninigas ang katawan at inaantok na naglakad sa kwarto at pagkatapos ay binuksan niya ang kurtina at sumilip sa bintana para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Sa labas, nakita niya ang mga katulong na nagbubulungan at naging mausisa at bigla, pumasok ang mga katulong at binati siya dala ang mga bagong damit. Tinanong ng ating bida kung ano ang nangyari dahil napakaingay sa labas. Humingi ng paumanhin ang punong katulong at sinabing ang babae kahapon ay nagsimba. Pagkatapos ay isiniwalat niya na si Clarkus ay nakatanggap ng mahika sa banal na orakulo ngayong araw. Napanganga si Arad dahil hindi niya inaasahan ang ganitong balita. Samantala, inaayusan ng isa sa mga katulong ang kanyang buhok at naging kakaiba ito sa kanya at inayos naman ng dalawa pa ang kama at inihanda ang kwarto para sa araw. Pagkatapos ay napansin ng katulong na ang kanyang buhok ay napakalambot na parang sa isang manika. Tinanong ng ating bida kung Clarkus nga ba talaga ang pangalan ng babae. Gusto niyang malaman kung nasa simbahan pa ba siya, ngunit sinabi ng katulong na hindi. Nagtaka ang ating bida kung anong klaseng mahika ang nakuha niya ngayon at mumiti siya, umaasang magagamit niya ng maayos ang kanyang bagong kapangyarihan. Ngunit nagreklamo ang isa sa mga katulong na siguro ang mahika ay kasing bagal niya. Tinitigan siya ng masama ng punong katulong at agad na nanahimik ang babae. Tinanong ng ating bida kung nasaan na ngayon ang batang si Clarkus. Ang punong katulong na nagngangalang May ay nagsabing dadalhin niya siya sa babae. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa pang katulong na puntahan ang mayordomo, si Joseph. Sumang-ayon ang babae sa utos na medyo naiilang sa sitwasyon.
Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng kwarto para tuparin ang iniutos ng punong katulong. Tinanong ng ating bida kung si Joseph ba ang mayordomo na sumundo sa kanya kanina. Nanginginig ang katulong, ngunit nagtaka ang ating bida kung ganoon ba talaga katakot ang mayordomo. Ngumiti si May at sinabing kung gagawin mo ng tama ang iyong trabaho, napakabait niyang tao. Naiisip ng ating bida na pinapagalitan ang babae at naawa siya dito, kaya tinawag siya ni May para pumunta sila sa hardin upang hanapin ang batang si Clarkus. Naglakad ang dalawa sa mga pasilyo ng mansyon, kasama ang isa pang katulong. Pagdating nila, nakita nila ang isang grupo ng mga bata na nagsasanay sa labas. Pinapanood ng dalawang katulong ang mga bata sa bintana nang may pagtataka. Kabilang sa kanila ang batang si Clarkus, na mukhang medyo malungkot at kinakabahan. Bigla, napansin ng bida na may lumalapit sa kanya at pinasalamatan siya ng isang binata sa tulong na ibinigay niya noong isang araw. Mukhang napakamahiyain ng binata, ngunit hindi maintindihan ng ating bida kung bakit. Pagkatapos ay ginulo niya ang buhok ng ating bida sa isang napakapalakaibigang paraan. Tinanong ng binata kung alam na ba ng ating bida ang nangyari sa kanila. Gusto niyang malaman kung narinig ba ni Arad na nakatanggap sila ng mahika sa orakulo. Kinumpirma ng ating bida, ngunit napansin na may kakaiba sa usapan, at isiniwalat ng binata na kahit nakatanggap sila ng mahika, hindi nila ito magamit. Nagulat ang ating bida dahil lahat ay nagbibigay ng payo nang hindi naman talaga tumutulong. Tinanong ng ating bida kung walang tigil bang sinusubukang gamitin ni Clarkus ang mahika. Kinumpirma ng binata at inulit ng ating bida ang tanong na medyo nagulat. Tinanong ng binata kung nag-aalala ba siya, ngunit itinanggi ito ng ating bida at bigla naalala niya ang usapan nila ni Master Ilham. Sinabi ng matanda na nakilala pa niya ang isang spell na may maling incantation, at kung totoo ang sinabi ng salamangkero, lumalabas ang mga bakas ng mana kahit sa mga pagkabigo. At kaya iniisip ng ating bida na hindi pa niya naintindihan ang mga kondisyon para sa paglitaw nito, ngunit nagtataka siya kung bakit walang mga bakas kahit na napakaraming pagkabigo. At bigla, lumapit ang maliit na batang si Clarkus, na medyo nagulat, at tinitigan siya ng ating bida ng tingin na puno ng pagtataka. At nagkomento ang isa sa mga batang lalaki na ang ating bida ay mula sa pamilya ng Count. Nagulat ang binata at tila interesado sa ating bida, ngunit may masamang kutob ang ating bida sa buong sitwasyon. Lumapit ang isa pang babae at hinila palapit sa kanya ang batang si Clarkus. Nagulat si Arad dahil isa siyang 30 taong gulang na lalaki sa loob. Lumapit siya sa maliit na babae at tila medyo kinakabahan nito. Binati siya ni Clarkus ng pautal-utal at sumagot ang ating bida. Binati rin niya ito ng maligayang kaarawan at pinasalamatan siya nito sa kabaitan. Tinanong ng ating bida kung talaga bang nakatanggap siya ng mahika sa orakulo. Tinanong niya kung anong uri ng mahika ang nagawa niyang gisingin. Nataranta ang batang si Clarkus at hindi alam ang sasabihin, ngunit nagpumilit ang ating bida, sinabing gusto niya talagang makita ang mahika nito. Nanatiling tahimik ang maliit na babae na mukhang labis na nag-aalala at ipinaliwanag niyang nahihiya siya dahil hindi pa niya ito nagagamit. Naiintindihan ng ating bida ang sitwasyon at tila may ideya sa kanyang isip. Tumingin siya sa kanya at sinabing sa wakas ay naiintindihan na niya ang lahat. Tinanong ni Eret kung nagpapanggap lang ba siyang gumamit ng mahika dahil sa takot na mabigo. Ipinaliwanag niya na alam niya ito dahil wala siyang nakitang anumang bakas ng mana. Sinabi sa kanya ng ating bida na huwag mag-alala at subukang muli. Naalala ng maliit na babae ang kanyang mga salita at tila mas naging kumpiyansa. Ngumiti ang ating bida para hikayatin siyang huwag sumuko sa pagsubok, at kinabahan ang babae, ngunit nagpasya siyang subukang gamitin ang kanyang kapangyarihan, at naging determinado siya at sinabing susubukan niya ulit. At sinabi ni Clarkus na gagawin niya ito, lalo na para kay Lord Arad. Nag-concentrate siya at isang gintong aura ang nagsimulang magniningning. Ang mahika na natanggap niya sa orakulo ay ang Magic Acceleration. Bigla, isang pagsabog ng gintong liwanag ang nagpatalsik sa kanilang dalawa. Isang maliit na globo ng enerhiya ang lumulutang sa kamay ng ating bida. Nagulat ang binatang nanonood sa kanyang nasaksihan. Naalala ng ating bida ang kanyang 25 taon ng paglalaro ng mga video game. Naalala niya na sa mga palagi niyang binibigyang pansin ang mga salamangkero, lalo na ang mga gumagamit ng mga buff spell para palakasin ang koponan. Ang mga spell na ito ay pansamantalang nagpapataas ng stats ng mga kakampi. Ang pagbabaliwala sa mga buff dahil lang hindi mo ito nakikita ay hindi pag-unawa sa laro. Tinanong ng maliit na babae kung kumusta at nag-isip sandali ang ating bida. Ipinaliwanag niya na walang nakikitang pagbabago kaya malamang isa itong healing o buff spell. Kaya tinanong ng ating bida kung ano ang pangalan ng spell na ginamit niya at isiniwalat niya na ang pangalan ng mahika ay Quick Magic at nagulat siya. At para subukan ito, nagsimula siyang tumakbo sa paligid ng hardin kasama ang isang clone niya, ngunit napansin niyang hindi siya bumibilis dahil sa mahika at nalito siya. Nagpa siya ang ating bida na subukan ang kanyang fireball para makita. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng fireball na may di kapani-paniwalang bilis. Napakabilis ng mahika na parang isang bola ng apoy na humahagibis sa kalangitan. Napanganga ang ibang mga bata sa bilis ng atake. Pinuri ng ating bida si Clarkus at sinabing nakakabaliw ang bilis ng pagcast. Nailang ang babae, ngunit sinabi ng ating bida na nagkakamali siya. Ipinaliwanag niya na ang mga speed buff ang pinakamahalaga sa isang laban. Natuwa ang ating bida at sinabing isa ito sa pinakamahalagang spell, ngunit iniisip pa rin ng maliit na babae na para sa isang tulad niya, hindi ito malaking bagay. Bigla, sumang-ayon ang isa pang binata kay Ered at pinuri ang kanyang spell. Sinabi pa niya na kung sasabihin niya sa count, tataas ng 50 beses ang kanyang sahod. Nag-thumbs up ang ating bida at natuwa ang babae sa ideya. Ngumiti si Clarkus na mukhang napakasaya at kumpiyansa sa kanyang bagong kapangyarihan. Nagreklamo ang isa sa mga salamangkero na marami siyang nakikilalang bagong salamangkero ngayong taon. Bigla, tinawag ng binata si Ered at itinuro ang isang taong papalapit. Iyon ay ang batang si Arya, nakararating lang sa estate ng count. Tinitigan ng babae ang ating bida ng napakaseryoso at inis na tingin. Nagulat ang ating bida dahil hindi niya inaasahang makita siya roon ng ganoon kaaga at binati siya nito ng pilit ng ngiti at sumagot siya ng alanganin. Tinanong niya kung ano ang sadya niya doon at sinabi niyang naparito siya sa utos ng kanyang lolo. Ipinaliwanag ni Arya na naparito siya para maghatid ng isang bagay kay Count Barton sa kahilingan nito at naintindihan ng ating bida na naroon lang siya para maghatid ng mensahe. Nagbiro siya at sinabing akala niya naparito ito para makita siya. Tumawa ang ating bida ngunit namula ng husto ang babae at kinabahan. Sobrang nahiya si Arya at hindi maintindihan ng ating bida ang kanyang reaksyon at ibinago niya ang usapan at tinanong kung sino ang babaeng katabi niya. Ipinaliwanag ng ating bida na isa siyang katulong na kaarawan ngayon. Nagulat ang babae sa balita at tumingin sa batang si Clarkus. Lumapit si Arya at tinanong ang pangalan ng maliit na katulong. Kinabahan ng maliit na babae dahil unang kinausap siya ni Lady Arya. Sinabi ni Clarkus na sa huling party, sa tingin niya ay napaka-cool at maganda ni Lady Arya. Nahiya ang batang salamangkero sa papuri ngunit walang sinabi. Tahimik na pinagmasdan ng ating bida ang reaksyon ng babae.
Iminungkahi niya na dahil nandito na silang lahat, maaari silang magsanay ng magkasama. Nagulat ang dalawang babae at inulit ang tanong sa ating bida. Ipinaliwanag niya na maaaring tulungan ni Arya si Clarkus sa pamamagitan ng isang demonstrasyon. Sobrang natuwa ang maliit na babae sa ideya na magsanay kasama ang kanyang idolo. Masaya rin si Arya na tawaging senior at tila gusto niya ito. Pumayag siyang tumulong dahil sa sobrang pagpupumilit ng ating bida. Nasiyahan ang ating bida at ngumiti si Arya ng may kumpiyansa at sinabi niya kay Clarkus na ito ay magandang balita para sa kanya. Iniisip ng ating bida na inaalagaan ni Arya ng mabuti ang mga tao sa paligid niya. Nagsimula silang magsanay ng magkasama sa hardin ng mansyon. Naalala ng ating bida na si Arya ay mula rin sa isang maharlikang pamilya. Kaya naman nagtataka siya kung sino ang tunay na arad na nakatayo doon. At kaya sinabi ng binata na mas matanda siya kaysa sa kanyang itsura at tumawa ang ating bida. At bigla, isang mahalagang tao ang lumapit sa grupo ng mga kabataan. Iyon ay ang patriarch ng pamilya na bumati sa lahat ng may ngiti. Sumali siya sa grupo para panoorin ang pagsasanay ng mga bata. Nag-isip ng malalim ang matanda, pinagmamasdan ang pagsasanay ni Arya at Clarkus, at pinuri ng patriarch si Clarkus at sinabihan itong ipagpatuloy ang pagsisikap. Lumingon siya kay Arad at tinawag ito na may napakaseryosong tingin, at sinabi ng matanda sa ating bida na maghanda para sa isang mahalagang bagay. Isiniwalat niya na sa wakas ay naibigay na ang pahintulot ng hari. Nagulat ang ating bida dahil hindi niya inaasahan ang balitang ito, at umalis silang tatlo sakay ng isang karwahe patungo sa isang misteryosong lugar. Iniisip ng ating bida na sa wakas ay makikita na niya ang lugar ng meteor strike. Ngunit nagtataka siya kung maaari rin bang pumunta si Arya sa ganoong sikretong lugar. Tinitigan ng patriarch ang ating bida ng napakaseryoso at nakatutok na tingin. Sinabi niyang ayos lang at walang problema. Ipinaliwanag ng matanda na matagal na niyang kilala ang lolo ni Arya, at tulad niya, mayroon ding mga bagay na dapat protektahan ang pamilyang Lewis. Hiningi ng patriarch kay Arya na sabihin sa ating bida ang pangalan ng titulo ng kanyang pamilya, at pumayag ang babae, at isiniwalat na ang pangalan ay manahil sa ating bida. Nagulat ang ating bida dahil hindi pa siya nakarinig ng ganoong mahika. Napagtanto niya na ito ay isang spell na nagpapanumbalik ng mana, tulad sa mga laro, at naaalala niya na sa mga laro, napakalimitado ng mga paraan para makabawi ng ihi. Naintindihan na ng ating bida kung bakit napakabihira at napakalakas ng mahikang ito. Kaya tinanong ng isa sa mga babae sa grupo si Clarkus kung magpapatuloy pa ba siya sa pagsasanay. Kaya nagpasalamat ang batang salamangkero sa kanyang pag-aalala at sinabing dahan-dahan lang siya. Kaya hinikayat ni Arya at ng patriarch ang batang si Clarkus na magpatuloy sa pagsasanay. Ninisyan din ng ating bida ang babae na nagparamdam sa kanya na sobrang ganado. Naging emosyonal si Clarkus at nagpasalamat sa lahat para sa kanilang suporta. Biglang kumislap ang kanyang mga mata at tila mayroon siyang bagong layunin. Nagpatuloy ang karwahe sa paglalakbay sa isang napakabakong daan, kaya malakas ang yugyog ng sasakyan at sinusubukan ng mga pasahero na kumapit. Isang kutserong nakamaskara ang gumagabay sa mga hayop ng may malaking kasanayan. Dumating ang karwahe sa destinasyon nito sa isang napakaliblib na lugar. Hiniling ng patriarch kay Arad na ipaliwanag kay Arya kung ano ang isang titulo. Naalala ng ating bida na ang titulo niya ay manahil. Sinabi ni Arya na ang titulo ng patriarch ay Count of the Meteor Strike. Ipinaliwanag ni Ered na ang pangalan ng titulo ay pangalan ng isang sinaunang mahika. Sinabi rin niya na ito ay isang makapangyarihang mahika na wala na sa kasalukuyan. Tinanong ng patriarch kung sapat na ba ang paliwanag na yon para sa kanya. Sinabi ng matanda na dahil hindi niya kailangan ng karagdagang detalye. Sobrang nasabik si Arya at nag-isip kung may kinalaman ba ang lugar sa mahika. Kinumpirma ng patriarch at sinabing konektado ang lugar sa meteor strike. Nagtaka ang dalaga kung mayroon din bang lugar na tulad nito ang kanyang pamilya. Iniisip ng ating bida na walang nagtanong kung paano niya nalaman ang lahat, kaya napagtanto niya na ito ay isang bagay na may isip lang ng isang daming nerd. Naalala ng ating bida ang resurrection magic na natagpuan niya. Tinanong niya ang patriarch kung may alam ito tungkol sa sinaunang mahika at gustong malaman ni Erid kung narinig na ba ng matanda ang resurrection of the dead. Ibinunyag ng patriarch na ito ang pangalan ng titulo ng isang duke at ipinaliwanag na ang titulo ng duke ay mas mataas pa kaysa sa count. Tinanong ng ating bida kung may kaugnay din bang lugar ang mahikang ito, ngunit ipinaliwanag ng matanda na ang isang duke ay hindi namamahala sa isang teritoryo lamang. Napaisip si Ered dahil ibig sabihin nito ay walang lugar na pupuntahan, kaya nagtaka siya kung bakit nakahanap siya ng piraso ng mahikang iyon sa gubat. Bigla, inistorbo siya ni Arya at lumingon siya para tingnan kung ano ang nangyari. Naging mausisa rin ang patriarch at tinanong kung anong problema niya. Ibinunyag ng dalaga na may natutunan siyang bagong teknik at gusto itong ipakita sa kanila. Sinabi niyang pumunta siya rito para dito, ngunit nakalimutan ang dahilan, kaya ipinaalala sa kanya ng ating bida na pumunta siya sa utos ng kanyang lolo na may dalang mensahe. Humingi ng pahintulot si Arya na ipakita ang kanyang bagong teknik sa Lord. Pumayag ang patriarch at sinabing dapat silang magpahinga saglit. Huminto ang karwahe malapit sa isang ilog at bumaba ang lahat para magpahinga at sinamantala ng mga hayop ang pagkakataong uminom ng tubig at magpalamig mula sa init. Umupo ang patriarch at ang ating mga bida para hintayin ang demonstrasyon. Nag-concentrate si Arya at gumawa ng isang maliit na bolang apoy sa kanyang mga kamay. Tahimik na pinapanood ng ating bida ang eksena, mukhang napaka-focus, at nagsimulang mag-iba ng anyo ang enerhiya ng apoy sa kamay ni Arya. At bigla, sumabog ang mahika at napasigaw sa gulat ang dalaga. Naging komplikado para sa patriarch ang teknik at nag-alala ang ating bida. Nagbabala siya na kung ipagpapatuloy niya ito, maubusan siya ng mana sa lalong madaling panahon. Pero sinabi ni Arya na hindi siya susuko at makukuha niya ito sa pagkakataong ito. Nag-concentrate siyang muli at nagsimulang kumislap muli ang enerhiya ng apoy. Sumabog muli ang mahika, ngunit sa pagkakataong ito ay nagkaroon ito ng anyo at nagdiwang ang dalaga dahil sa wakas ay nagawa niya ang kanyang teknik. Humanga ang patriarch nang makita ang isang ibong apoy sa kanyang kamay. Iniisip ng ating bida na walang sinuman ang mag-iisip na bigyan ng hugis ang apoy at napagtanto niya na imahinasyon ng isang bata ang nagbigay inspirasyon sa kanya. Ngunit alam niya na kahit ganoon, nangangailangan ito ng malaking pagsisikap para makontrol. Pinuri ng ating bida ang dalaga at sinabing humanga siya. Ngumiti si Arya na ipinagmamalaki ang kanyang nagawa at hinawakan ang ibong apoy. Pinuri rin siya ng patriarch at sinabing maantig ang kanyang lolo. Nalito ang dalaga at tiningnan siya ng matanda, hindi naintindihan at kaya't ibinunyag niya na hindi pa niya naipakita ang bagong teknik sa kanyang lolo. Tumahimik sandali ang ating bida at ang patriarch. Tumawa ang matanda at ginulo muli ang buhok ng ating bida. Tinanong ng ating bida kung kaya niya ring paliparin ang ibon. Ngumiti si Arya at sinabing tiyak na magagawa niya yon nang walang anumang problema. Pagkatapos ay inilunsad niya ang ibong apoy na lumipad patungo sa kalangitan. Ang mahiwagang nilalang ay lumilipad paikot-ikot at nagiging isang phoenix.
Pagkatapos, sumabog ang ibon sa isang ulan ng kislap sa lupa. Ngumiti ang dalaga, ipinagmamalaki ang kanyang hindi kapanipaniwalang pagpapakita ng kapangyarihan. Ang ating bida at ang patriarch na panganga sa palabas. Sinabi ng matanda na mababa ang kapangyarihan, ngunit mapapabuti niya ito sa paglipas ng panahon. Ngunit sinabi ng ating bida na sa tingin niya ay perpekto na ang mahika. Ipinaliwanag niya na ang isang ibong apoy ay nagdudulot ng psychological shock sa kalaban. Nahiya si Arya sa papuri, ngunit ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang pagsusuri. Napansin niya na mababa ang mapanirang kapangyarihan, at sa labanan, mahalaga iyon, ngunit agad niyang napagtanto na masyadong limitado ang kanyang pag-isip. Nagtataka ang ating bida kung bakit niya hinuhusgahan ang lahat batay sa itsura o kapangyarihan. Naiintindihan niya na kung mananatili siya roon, hindi siya makakapag-isip ng malinaw. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ng ating bida kay Arya na turuan siya kung paano gamitin ang spell na yon. Tuwang-tuwa na pumayag ang dalaga ngunit nagbabala na hindi ito magiging madali. At makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy ang karwahe sa paglalakbay nito sa kalsada. Dumating ang grupo sa isang dalampasigan at bumaba para magpahinga sandali. Sinimulan ni Arya na turuan ang ating bida kung paano kontrolin ang mana. Sinubukan ng ating bida na gamitin ang mahika at lumikha ng isang malaking pagsabog. Nagulat ang lahat sa laki ng pagsabog ng apoy. Nakatayo si Erd sa gitna ng apoy, medyo nalilito sa resulta. Iniisip niya na napakalaki ng mahika at sumang-ayon ang patriarch na may ngiti. Kaya't iniisip ng ating bida na napakahirap makuha ito sa unang subok at hindi niya inaasahan na may mangyayaring mapanganib sa kanilang patutunguhan. Nagpatuloy ang karwahe sa paglalakbay at malalim ang iniisip ng ating bida. Naalala niya ang kanyang ice magic at lumikha ng isang maliit na eskultura at humanga si Arya sa kawili-wiling hugis ng eskultura. Gumawa pa ang ating bida ng ilang eskulturang yelo sa mesa. Pinuri siya ng patriarch at sinabing tunay na mayroon siyang malaking kasanayan, ngunit naiinis ang ating bida dahil hindi niya makontrol ang apoy. Nagreklamo siya na mas mahirap bigyan ng hugis ang apoy kaysa sa yelo. Nag-concentrate ang ating bida para subukang muli ng mahinahon. Pinayuhan siya ni Arya na isipin ang isang hugis na pamilyar sa kanya at naaalala niya ang taong nagturo sa kanya ng spell na yon. Ipinaliwanag ng dalaga na sinabi sa kanya ng kanyang master na isipin ang isang origami crane. Naintindihan ng ating bida ang konsepto at tila may bago siyang ideya at naaalala niya ang origami na ginagawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit nagpa siya si Erad na isipin ang isang hugis na pamilyar sa kanya. Nagtanong si Erad kung anong problema at may ideya ang ating bida. Sinabi niyang gusto niyang subukan ang isang bagong paraan sa paggamit ng mahika. Nagpa siya ang ating bida na gagamitin niya ang kanyang invisibility magic at alam niyang mahirap kontrolin ang ibong apoy, ngunit mayroon siyang plano. Gagawa si Erd ng isang bolang apoy at gagamitin ang invisibility para bigyan ito ng hugis. Plano na niyang subukan ito sa kanyang bolang apoy, kaya iniisip niyang walang masama kung kukuha siya ng maliit na shortcut. Nag-concentrate ang ating bida para gamitin ang parehong spell ng sabay. Inihanda niya ang bolang apoy sa kanyang kanang kamay at invisibility sa kanyang kaliwa. Bigla, hinimatay siya at sobrang nag-alala si Arya para sa kanya. Hinawakan siya ng dalaga at desperadong sinigaw ang kanyang pangalan sa eksena. Nagising ang ating bida na nalilito at hindi maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Nagtanong siya kung ano ang nangyari at sinabi ni Arya na bigla na lang siyang nahimatay. Nagulat ang ating bida dahil hindi niya matandaan na nahimatay siya. Pinagalitan siya ng patriarch dahil sa sobrang paggamit ng mahika. Ipinaliwanag niya na ito ay isang klasikong kaso ng mana exhaustion at nangyayari ito kapag gumamit ka ng sobrang lakas ng mahika ng sabay-sabay. Binalaan ng matanda si Arya na mag-ingat dahil maaaring mapanganib ito. Humingi ng paumanhin ang ating bida sa pag-aalala sa lahat. Tumahimik siya habang pinoproseso ang bagong impormasyong natanggap niya. Nagpanik ang ating bida dahil nasira ang kanyang perpektong plano, ngunit sinabi ng patriarch na napakaganda nito at wala namang naintindihan ang ating bida. Ipinaliwanag ng matanda na nakakita siya ng isang kahanga-hangang apoy bago siya mahimatay. Nagliwanag ang mukha ni Arad sa gulat at saya sa balita. Nagdiwang siya dahil nagtagumpay ang kanyang perpektong plano sa huli. Tinawag siya ng patriarch at binalaan na huwag masyadong magpagod. Hinawakan ni Arya ang kanyang kamay at pumayag siyang manahimik para hindi ito mag-alala. Iniisip ng ating bida na nakakatakot ang mana exhaustion at dapat siyang mag-ingat at nagpatuloy ang karwahe sa paglalakbay sa isang napakadesyertong tanawin. At bigla, dumating sila sa isang lugar na may malaking lawa ng asul na tubig at isang tulay na gawa sa kahoy ang patungo sa isang maliit na isla sa gitna ng lawa. Namangha si Arya sa ganda ng lugar at sinabing napakaganda nito. Pinagmasdan ng ating bida ang asul na lawa at humanga sa tanawin at tinanong niya kung ito ba ang lugar ng meteor strike at kinumpirma ng matanda. Itinuro ng patriarch at sinabing, sa mas eksaktong salita, ito ang maliit na isla doon. Pinaningkitan ng ating bida ang kanyang mga mata, sinusubukang makita ng mas maigi ang lugar. Tinawag siya ni Arya ng may pananabik at pumayag ang ating bida na sumama sa kanya. Naglakad ang ating bida sa tulay, sobrang nasasabik na makarating sa isla. Nag-iisip siya kung may mga guho, kayamanan, o kahit isang piitan doon, ngunit sinabi ng matanda na hindi ganoon na may misteryosong ngiti. Ipinaliwanag ng patriarch na walang espesyal sa isla, puno lang ng mga damo. Tiningnan ng ating bida ang lugar at tila labis na nadismaya sa tanawin. Kaya nag-isip siya kung talagang walang anuman doon, kahit na ito ay isang lugar ng mahika. Ngunit may kutob ang bata na mayroong nakatago sa lugar na yon. Bigla, napasigaw si Arya at tinanong ng matanda kung ano ang nangyari. Itinuro ng dalaga, takot, at sinabing nagkaroon siya ng impresyon na gumalaw ang estatwa. Nagtanong ang ating bida kung gumalaw ba ang estatwa at labis na nalilito, kaya itinuro niya muli at sumigaw na tingnan nila ang estatwa, at bigla, nagsimulang umilaw ng dilaw na liwanag ang mga mata ng estatwa. Nagsimulang gumalaw ang estatwa at nagulat ang lahat sa eksena. Dahan-dahang bumangon ang higanting bato, tinatakot ang buong grupo. Patuloy na kumikinang ng matindi ang mga mata nito habang ito ay nagigising. Naghanda ang patriarch na protektahan ang mga bata mula sa panganib. Isang madilim na enerhiya ang nagsimulang magmula sa estatwa at bumalot sa katawan nito. Sumigaw si Arya sa takot at sinabing tiyak na tunay na mahika yon. Naparalisa sa takot ang dalaga dahil sa nilalang sa harap niya. Sumigaw ang matanda at nagbabala na ang panganib ay nagmumula sa itaas at naghahanda ang higanting bato na atakihin ang grupo ng buong lakas. Nakatayo ang ating bida sa gilid ng pantalan, pinagmamasdan ang eksena na nakaalerto. Nanlaki ang mga mata ni Erad dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at isang nag-aapoy na bulalakaw ang bumagsak mula sa langit patungo sa lawa ng may malaking puwersa. Sumigaw sa takot ang ating bida sa napakalaking pagsabog at maging ang panga ng patriarch ay nalaglag sa lakas ng atake at ang shockwave mula sa epekto ay nagtapon sa lahat paatras ng may malaking dahas. Sumisigaw si Arya habang tinatangay siya ng malakas na hangin. Tumatakbo ang patriarch upang subukang tulungan ang dalaga na nasa panganib.
Sinalo siya ng ating bida at sinabing huwag maliitin ang isang taga-probinsya. Sinigaw ng matanda ang pangalan ni Ahrid, nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Mahigpit siyang hinawakan ng ating bida para protektahan siya sa pagkahulog. Tumama ang bulalakaw sa lawa at nagdulot ng pagsabog ng tubig at apoy. Ang tubig ng lawa ay tumalsik ng mataas sa hangin na bumubuo ng isang napakalaking alon. Nagsimulang bumuhos ang ulan at nagsimulang tumaas ng mabilis ang tubig sa lawa. Sumulong ang malaking alon at sinira ang bahagi ng tulay na gawa sa kahoy. Tinanong ng ating bida kung okay lang si Arye habang hawak ang dalaga. Napansin niyang hindi siya nasaktan at tila labis na gumaan ang loob niya tungkol dito. Tinanong ng patriarch kung maayos lang ang ating bida pagkatapos ng lahat ng kabuluhan. Kinumpirma niya na maayos siya at tinanong kung nasaktan ba ang matanda sa atake at sinabi ng patriarch na hindi siya nasaktan ngunit tila may iniisip. Tumingin sa gilid ang ating bida at tila may napansin na kakaiba. Nagising na rin ang tatlo pang estatwa at handa ng lumaban. Sinabi ng patriarch na tiyak na ang atake ay ang meteor strike. Napansin niya na hindi nasira ang tulay ng atake, ngunit ang pavilion na itinayo ng kanyang pamilya ay ganap na wasak. Kaya, napagtanto ng matanda na ang tulay ay mayroong uri ng sikreto. Nananatiling tahimik ang ating bida, pinagmamasdan ang reaksyon ng patriarch, at nag-isip si Arad kung konektado ba ang tulay at mga estatwa sa sinaunang mahika. Tila may naintindihan ng patriarch at nalilito ang ating bida. At palaging nagtataka ang matanda kung bakit ganoon ang hugis ng tulay. Sumang-ayon ang ating bida at sinabing napakakaiba ng tulay. Ipinaliwanag ng patriarch na ang tulay ay isang depensa laban sa mga undead na halimaw. Ngunit dahil walang nangyari, walang paraan para malaman ang dahilan ng hugis nito, kaya napagtanto ng matanda na ang lahat ng ito ay isang patibong mula pa sa simula. Sumang-ayon ang ating bida dahil walang sinuman ang tatawid sa tulay na may mga bumabagsak na bulalakaw, at naiintindihan niya na ang tulay ay isang simple ngunit epektibong pader ng depensa. Kaya sinabi ng patriarch kay Ara na kailangan nilang bumalik at imbestigahan ang lugar. Sumang-ayon ang ating bida at ipinaalala sa kanya ng matanda na hindi ligtas ang lugar, kaya sinabi niyang kailangan nilang umalis doon sa lalong madaling panahon. Sinabi ng patriarch na ang pagtakas ang prioridad dahil mapanganib ang sitwasyon. Pagkatapos ay ipinatong niya ang isang kamay sa ulo ni Arad at seryoso siyang tiningnan. Tinanong ng matanda kung kayang protektahan ng ating bida ang batang si Arya. Nalilito ang ating bida sa tanong, ngunit nagpatuloy ang patriarch at sinabi niyang tungkulin ng isang lalaki na protektahan ang isang dalaga gamit ang sariling buhay. Pinuri ng matanda ang sagot at tila naiintindihan na ng ating bida ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng patriarch na kung may mangyari, hindi niya kayang harapin ang kanyang kaibigan. Nagtataka ang ating bida kung bakit niya ito sinasabi ngayon. Sinabi ng matanda na umaasa siya sa kanya para protektahan si Arya. Pagkatapos ay inihagis niya silang dalawa sa hangin at nagulat ang ating bida. Inilunsad silang dalawa patungo sa kalangitan ng may malaking puwersa. Nakabaliktad ang ating bida at hindi naintindihan ang sitwasyon at nakita niya na lumilipad sila patungo sa isla sa gitna ng lawa. Naghahanda ang isa sa mga higanteng bato na umatake, ngunit huli na ang lahat. Naiintindihan ng ating bida na sa ganitong paraan ay makakatawid sila ng walang problema, ngunit bigla, tumingin siya sa ibaba at nakita ang patriarch na nahuhulog. Itinapon ng matanda ang sarili sa lawa para magsilbing pain sa mga estatwa. Nagulat ang ating bida sa ginawa ng patriarch at tinawag siya. Sa tingin ni Arya ay hindi kapanipaniwala ang eksena at pinuri ang matanda sa kanyang katapangan. Sumigaw sa takot ang dalaga habang patuloy silang lumilipad sa kalangitan. Sumigaw ang ating bida sa isang kakaibang wika at naging desperado. Sinabihan niya si Arya na kumapit ng mahigpit dahil magiging magaspang ang paglapag. Sumisigaw ang dalaga habang mahigpit siyang niyayakap, hindi naintindihan ang sitwasyon. Lumilipad ang ating bida sa kalangitan, hawak ng napakahigpit si Arya. Naalala niya ang mga salita ng patriarch tungkol sa pagprotekta sa isang ginang at bigla naintindihan ng ating bida kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Ginamit niya ang kanyang ice magic para gumawa ng malaking slide. Pinapanood siya ng isa sa mga higanting bato at naghahandang umatake muli. Naiintindihan ng ating bida na ipinaubaya sa kanya ng patriarch ang paglapag. Dalawang nakamaskarang bantay ang nanonood ng eksena, gulat sa kanyang kakayahan. Tinanong ng patriarch kung nakalapag ba siya at tila humanga. Nagdiwang ang ating bida at si Arya dahil gumana ang ice slide. Sinabi niya na mas kahanga-hanga ang mahika ni Arya dahil mahirap ang ibong apoy at sinabi ng matanda na kung wala siya, kinailangan nilang isugal ang kanilang buhay sa tulay. Pinuri niya ang pisikal na kakayahan ng ating bida at binigyan siya ng komplemento. Nagtataka ang ating bida kung kaya rin bang gumamit ng mahika ng patriarch. Nagpasalamat ang matanda sa kanya sa pagprotekta sa batang si Arya mula sa panganib. Naantig ang dalaga at napuno ng luha ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Sinabi ng patriarch na ang ehersisyo ay kasing pagod lang ng isang magaan na paglalakad. Nagkita silang dalawa at pinuri ng patriarch ang ating bida. Nagulat ang matanda dahil nabawi na ni Arad ang lahat ng kanyang mana. Ibinunyag niya na plano niyang saluhin sila ngunit hindi inaasahan ang trick na yon, kaya naintindihan ng ating bida na sasaluin sila ng patriarch sa ere. Sabi ng patriarch, masaya siyang ligtas ang lahat at pagkatapos ay nagbabala siya na kailangan nilang umalis doon sa lalong madaling panahon. Nagpa siya ang ating bida na hindi na niya pipilitin pa ang kanyang sarili. Tumingin siya sa ice slide at nag-isip na umatras. Tinawag siya ng isa sa mga gwardiya para magmadali pero may napansin ang ating bida. Naalala niyang nakita ang mga bakas ng mana mula sa meteor strike. Pagbalik sa mansyon, isang katulong ang sumalubong at bumati sa kanilang pagbabalik. Nagtanong ang patriarch kung may nangyari at kinumpirma ito ng katulong. At ibinunyag niya na si Clarkus ay hinimatay at nasa kritikal na kondisyon. Nagulat si Arya at ang ating bida sa balita at labis na nag-alala.